Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 4,136-43. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang dalawang panggit ng kataas-taasang Diyos, na tumakas sa magkaibang direksyon, ay hindi man lang ng ahas na lumingon. Magulo ang kanilang mga aura, at sila ay nasa bingit ng pagkabalisa, nag-aalala para sa binata, na ang kapangyarihan ng batas ay nagniningning sa libu-libong milya, na humahabol sa kanila. Malaki ang ipinagbago ng kanilang ekspresyon nang maramdaman nila ang malalakas na pagbabago sa kanilang likuran. Ikinalungkot nila ang kanilang malas nang mapagtanto nilang hinabol talaga sila ng binata. Bang! Bang! Habang itinutunog sa ere ang isang malaking kamao, ang nakakatakot na kapangyarihan ng batas ay nagtipon na parang araw. Lumingon ang isa sa mga intermediate supreme gods at dali-daling inilabas ang kanyang prominenteng banal na artifact na may kumpletong kaluluwa ng artifact upang labanan ang atake. Sa kasamaang palad, unti-unti siyang natutulak paatras. Pagkatapos ng 3 paghinga, nagtanong siya ng may bahid ng pagsuko, bago ako mamatay, maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ka? Ang binata ay isa ring intermediate supreme god, ngunit ang kapangyarihan ng kanyang batas ay nagniningning sa libu-libong milya. Kahit sa realms of gods, kakaunti lamang ang mga ganitong kababalaghan, at bawat isa sa kanila ay isang sikat na figure. Ang intermediate supreme god, na nasa disbentaha ngayon, ay kilala ang karamihan sa mga sikat na prodigy na ito sa realms of gods, kabilang ang profound energy land. Gayunpaman, hindi niya nakilala ang binata. Bukod dito, sigurado siyang hindi itinago ng binata ang kanyang hitsura. Sa huli, napagpasyahan niya na ang binata ay dapat na nanatiling mababa ang profile sa profound energy land. Kung hindi, dahil sa kahangahangang lakas ng binata, imposibleng manatili siyang hindi kilala. Bago siya namatay, gusto niya talagang malaman kung sino ang binata. Di nagtagal, sumagot ang binata sa pamamagitan ng voice transmission, ako si Feng Hong mula sa paksayo ng Inner Palace ng Myriad Laws Academy. Pagkarinig pa lang ng boses niya, si Feng Hong, ang maskuladong binata, ay bumagsak na parang bulalakaw sa gitnang kataas-taasang Diyos gamit ang malaking kamao at agad siyang pinatay, na naging parang ambon ng dugo. Nang mawala ang ambon ng dugo, tanging isang kitang-kitang banal na artifact na may kumpletong artifact ang natira. Gayunpaman, sa oras na ito, ang kitang-kitang banal na artifact ay wala ng kaluluwa, kahit isang hindi kumpleto. Ito ay nawasak kasama ng may-ari nito. Bang! Bang! Kasunod nito, kumilos si Feng Hong at pinatay ang isa pang gitnang kataas-taasang Diyos gamit ang kanyang palad. Sa isang kisap mata lang, napatay ni Feng Hong ang dalawang intermediate supreme gods. Tama ang panganay na senior at pangatlong junior brother. Ang pag-unawa sa mastery daw at ang simpleng anyo ng mastery daw ay ibang-iba talaga. Bulong ni Feng Hong sa sarili habang nakataas ang kilay. Si Feng Hong, ang maskulado binata, ay ang pangalawang miyembro ng paksayo ng Inner Palace ng Myriad Laws Academy. Siya ang pangalawang nakatatandang kapatid ni na Yuchen, Clarissa, at Alvin. Maya-maya, lumipad siya palayo na parang isang guhit ng gininto ang liwanag, na sumasaklaw sa libu-libong milya sa isang iglap lamang. Kasabay nito, sa lugar kung saan kakaalis lang ni Feng Hong, ang dalawang higanteng figure mula sa dalawang intermediate supreme gods ay biglang sumabog sa liwanag. Napakaliwanag ng pagsabog kaya't lahat, nasa loob man o labas ng base, sa loob ng radius na 1,000,000 milya ay nakikita ito. Mga kataas-taasang Diyos. Dalawang Diyos na nasa pagitan ng kataas-taasang kaharian. Maya-maya, isang hindi inaasahang dagandong ang narinig bago bumagsak ang dalawang higanteng figure kasabay ng isang malakas na kalabog. Hindi na kailangang sabihin, ang eksenang ito ay ikinagulat ng lahat ng nakakita. Dalawang Diyos na nasa gitnang kataas-taasang pamamagitan ang namatay ng sabay. Sino ang namatay? Kasabay nito, ilang mga powerhouse ang sumugod sa pinangyarihan. May mga 100 katao. Bagamat wala sa kanila ang gumamit ng kanilang kapangyarihan, ang kawalan ay marahas na umalangaw-ngaw habang sila ay lumulutang sa hangin. Dalawang panggit ng kataas-taasang Diyos ang namatay ng sabay. Ito ay marahil gawain ng isang mas mataas na kataas-taasang Diyos. Aling Diyos na kataas-taasan ang mas mataas ang ranggo?
Isang mas mataas na kataas-taasang Diyos mula sa lupain ng malalim na enerhiya ang ngumiti at sinabing, hindi tagalupain ng malalim na enerhiya ang dalawang iyon. Sino kaya ang pumatay sa kanya? Masasabi kong mahusay ang ginawa ng salarin. Hindi man lang niya binigyan ng pagkakataon ang dalawang iyon na humingi ng tulong. Ang mga ekspresyon ng ilang matataas na kataas-taasang Diyos mula sa ibang kaharian ng mga Diyos ay kumunat sa sandaling ito. Nahulaan na ng ilan sa kanila ang pagkakakilanlan ng dalawang nasawi. Sa oras na ito, ang mga matataas na kataas-taasang Diyos mula sa lupain ng malalim na enerhiya, na naroroon, ay maaaring tumatawa o kaya'y nagpipigil ng kanilang tawa. Sa kabaligtaran, ang iba pang mga matataas na kataas-taasang Diyos ay nagpakita ng iba't ibang antas ng madilim na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang mga abanteng kataas-taasang Diyos mula sa lupain ng malalim na enerhiya ay hindi natakot na atakihin sila ng iba. Tutal, kahit hindi sila manalo, hindi magiging problema para sa kanila ang makatakas. Lahat ba ng tao mula sa Profound Energy Land ay napakagulo? Ang lugar na ito sa Realm Battlefield ay kung saan nagtatagpo ang Profound Energy Land at ang isa pang Realm of Gods, ang Zen Boundary Land. Isang matataas na kataas-taasang Diyos mula sa lupain ng hangganan ng Zen ang nagsabi ng may malungkot na ekspresyon, isantibi ninyo ang mga nasa ilalim ng kaharian ng isang kataas-taasang Diyos, mayroong isang hindi nauunawaan sa mga kataas-taasang Diyos na ang mga may mas mataas na base ng cultivation ay hindi dapat patayin ang mga may mas mababang base ng cultivation ng walang mabuting dahilan. Isang matataas na kataas-taasang Diyos mula sa inyong lupain ng malalim na enerhiya ang pumatay sa dalawa sa ating mga intermediate na kataas-taasang Diyos. Hindi ba't lumalagpas ito sa hangganan? Ang kataas-taasang Diyos ng lupain ng hangganan ng Zen, na nagsalita, ay isang matangkad na matandang lalaki na nakasuot ng maluwag at nagliliyab na pulang damit. Ang kanyang aura ay nakapaso na kahit ang mga nakatayo sa malayo ay nararamdaman ang init. Ipinapahiwatig nito na naiintindihan niya ang batas ng apoy. Nang marinig ang mga salitang iyon, isang maunlad na kataas-taasang Diyos mula sa lupain ng malalim na enerhiya ang tumawa bago sinabing, Matandang Zhu, hindi ka dapat masyadong magsalita dahil hindi mo alam ang nangyayari. Paano ka nakakasiguro na ang taong pumatay sa dalawang panggit ng kataas-taasang Diyos ay isang maunlad na kataas-taasang Diyos? Bakit hindi mo gamitin ang iyong banal na kamalayan para magsaliksik? Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo man lang mapagiba ang banal na enerhiya ng isang maunlad na kataas-taasang Diyos at isang panggit ng kataas-taasang Diyos. Sa katunayan, normal lang ang pagpatay sa larangan ng labanan sa kaharian. Gayunpaman, dahil sa pambihira ng mga kataas-taasang Diyos sa kaharian ng mga Diyos, ang mas malalakas na kataas-taasang Diyos ay bumuo ng isang tahimik na pagkakaunawaan sa paglipas ng mga taon upang pigilan ang hindi kinakailangang pagpatay sa mas mahihinang kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang mga advanced na kataas-taasang Diyos ay karaniwang hindi pumapatay ng mga panimulang at panggit ng kataas-taasang Diyos habang ang mga panggit ng kataas-taasang Diyos ay karaniwang hindi pumapatay ng mga panimulang kataas-taasang Diyos. Napakakaunting mga kataas-taasang Diyos ang lumabag sa hindi binibigkas na tuntuning ito. Tutal, bilang mga kataas-taasang Diyos, alam nila kung gaano kahirap ang maging isang kataas-taasang Diyos. Bukod dito, bukod sa ilang mga matataas na kataas-taasang Diyos na mga reklos, karamihan sa mga matataas na kataas-taasang Diyos ay may mga inapo na mga panimula at mga panggit ng kataas-taasang Diyos. Natural lamang para sa kanila na subukang protektahan ang kanilang mga inapo mula sa iba pang mga matataas na kataas-taasang Diyos hanggat maaari. Samantala, matapos magsalita ang kataas-taasang Diyos mula sa lupain ng malalim na enerhiya, maliban sa iilan na nakatuklas nito, nagbago ang ekspresyon ng iba mula sa lupain ng hangganan ng Zen matapos nilang palawakin ang kanilang banal na kamalayan sa paligid. Ang salarin ay isang intermediate supreme God. Nauunawaan ng salarin ang batas ng metal. Kanina, ang ginintoang liwanag ay sumikat ng libu-libong milya mula sa lugar na ito. Hindi ba't ang salarin ay isang mas mataas na kataas-taasang Diyos? Sinong Diyos na nasa gitna ng kataas-taasang lupain sa lupain ng malalim na enerhiya, na nakakaintindi sa batas ng metal, ang may napakataas na antas ng pag-unawa na ang kanyang kapangyarihan sa batas ay nagningning ng libu-libong milya? Sa iilang mga intermediate supreme God sa Profound Energy Land na may kakayahang gawin ito, wala ni isa sa kanila ang nakaintindi sa batas ng metal. Maaari kayang isa itong nag-iisang namamagitin na kataas-taasang Diyos.
Habang ang grupo ng mga matataas na kataas-taasang Diyos mula sa Zen Boundary Land ay nag-uusap sa pamamagitan ng voice transmission, ang grupo ng mga matataas na kataas-taasang Diyos mula sa Profound Energy Land ay nag-uusap din sa isa't isa. May kilala ka bang mga Diyos na nasa gitnang kataas-taasang kapangyarihan na nakakaintindi ng batas ng metal at may kakayahang gawin ang ganitong bagay? Hindi ko alam. Wala akong kilalang sino man na akma sa ganitong pangangailangan sa ating lupain ng malalim na enerhiya. Hindi ko inaasahan na ang isang ganito kagaling na Intermediate Supreme God ay magtatago sa ating Profound Energy Land. Iniisip ko kung kailan siya makakalusot at magiging isang Advanced Supreme God. Sa kanyang antas ng pag-unawa, kapag siya ay naging isang Advanced Supreme God, maaari niyang agad na patayin ang mga ordinaryong Advanced Supreme God gamit ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Sa anumang kaso, ito ay isang magandang bagay para sa ating lupain ng malalim na enerhiya. Maya-maya, ang kataas-taasang Diyos na nagtipon dito ay nagsimulang umalis ng sunod-sunod. Walang laban dahil ang laban ay magiging disbentaha lamang sa kanilang lahat. Kung ang isa sa kanila ay malas at aatakehin ng ilang kataas-taasang Diyos, manganib ang kanilang kamatayan. Sa kabuuan, mas makabubuting mapanatili ang mababaw na kapayapaan. Kasunod nito, ang balita na mayroong isang Intermediate Supreme God na nakakaintindi sa batas ng metal hanggang sa puntong kaya nitong magningning ng libu-libong milya, ay nagsimulang kumalat sa realm battlefield. Samantala, ang pangunahing tauhan, si Feng Hong, ay matagal nang tumakas patungo sa ewan ko kung saan. Sa pangkat ng Inner Palace ng Myriad Laws Academy sa Profound Energy Land. Si Clarissa, na lumabas kasama si Alvin, A. Sentimo, ay hindi na nasa sabik na lumabas. Sa katunayan, nawala na siya ng gana pang lumabas. Medyo naiinis siya sa lahat ng mausisang titig na itinoon sa kanya. Sa pagkakataong ito, tumingin si Clarissa kay Alvin at nagtanong ng may bahid ng reklamo, "Kapatid na nakababata, hindi ka ba nababahala? Bakit nila ako tinitingnan na parang unggoy ako sa circo? Dapat natin silang takutin para hindi na sila maglakas loob na tumitig o sumunod sa atin." Nang marinig ito, napangiti si Alvin nang walang magawa. Pang-apat na senior sister, hindi ba't sinabi mong gusto mong maging kasing sikat ko? Ngayong sikat ka na, normal lang na gusto ka nilang tingnan. Bakit ka malungkot? Sa pagkakataong ito, sa wakas ay naunawaan na ni Alvin kung bakit sinabi ni Yuchen na si Clarissa ay medyo mahirap at pabago-bago. Ito ang unang pagkakataon na nakakilala siya ng isang taong ganito kabago-bago. Galit na sabi ni Clarissa, "Sa anumang kaso, ayokong tinatitigan o sinusundan ako." Pagkatapos, ginamit niya ang tono ng isang elder na nagtuturo sa isang junior habang sinasabi, "Junior brother, walang interesante sa labas. Mas makabubuti para sa iyo na manatili sa paksayon at magporsige tulad ko. Maaari tayong umalis kapag nagsimula na ang Trial of Gods. Wala akong gustong lumabas. Kung lalabas ka ng mag-isa, sino ang nakakaalam kung may isang taong hindi alam kung ano ang mabuti para sa kanya na susubukan kang atakihin? Hindi tayo maaaring umasa sa mahinang akademya para protektahan ka." 4,137. Kalmado sa Myriad Laws Academy. Para sa mga ordinaryong estudyante, alam nilang walang kinalaman sa kanila ang Trial of Gods. Ito ay isang lugar para sa mga pinakanatatanging batang prodigy mula sa mabibigat na puwersang may pinakamataas na ranggo, kabilang ang Myriad Laws Academy, sa Profound Energy Land. Bagamat sila, bilang mga estudyante ng akademya mula sa mga ordinaryong puwersang may pinakamataas na ranggo, ay kwalipikadong makipagkumpetensya para sa pagkakataong makapasok sa Trial of Gods, alam nila na kakaunti lamang ang mga lugar sa akademya para sa mga estudyanteng makapasok sa Trial of Gods. Dahil dito, tanging ang mga pinakanatatanging estudyante lamang ang pipiliin. Para naman sa natitirang 80 pwesto, nasa iba pang heavyweight supreme rank forces kung paano nila sila pag-iisipang hatiin. Sa nakalipas na ilang dekada, karamihan, kung hindi man lahat, ng mga nangungunang prodigy mula sa iba pang mabibigat na puwersang supreme rank sa Profound Energy Land ay dumating sa Myriad Laws Academy. Kahit ang mga dumating kalaunan ay nakaipon na ng sapat na puntos para makapasok sa Trial of Gods. Hindi na kailangang sabihin, karamihan sa kanila ay mga Emperor of Gods. Ilang mga batang Emperor of Gods mula sa Rainbow Phoenix Pavilion, na mayroon lamang mga babaeng miyembro, ay ipinadala rin sa Myriad Laws Academy. Isa sa kanila ay si Basil, na sandaling nakilala ni Alvin noon.
Noong nakaraan, sa kabila ng kanyang ibang apelyido, si Basil ay miyembro ng angkan ng Yuan sa mansyon ng Mundong Ilalim, isa sa 7 mansyon. Siya rin ang pinakamalakas na babaeng tagapagsaka noong pista ng 7 mansyon, kung saan nanguna si Alvin. Bagamat hindi siya nakapasok sa nangungunang 3 sa huli, walang sino man ang minamaliit ang kanyang lakas. Bukod dito, bukod kay Alvin, A Centimo, mas bata siya kaysa sa mga mas mataas sa kanya. Pagkatapos ng pista ng 7 mansyon, bago bumalik si Basil sa angkan ng Yuan sa mansyon ng Mundong Ilalim, dinala siya ng mga tao mula sa Rainbow Phoenix Pavilion, isang matataas na ranggong puwersa sa lupain ng malalim na enerhiya. Nang panahong iyon, si Basil ay nahaharap sa isang partikular na krisis. Isang grupo ng mga emperador ng mga Diyos ang dumating upang patayin siya. Nang panahong iyon, kahit na mayroon siyang grupo ng mga emperador ng mga Diyos na nagpoprotekta rin sa kanya, siya ay nasa panganib pa rin. Sa kritikal na sandali, isang sumusulong na emperador ng mga Diyos mula sa Rainbow Phoenix Pavilion ang dumating at tinalo ang mga kalaban bago siya dinala palayo. Matapos sumali sa Rainbow Phoenix Pavilion, siya ay naging disipulo ng isang kataas-taasang Diyos. Bagamat karaniwan lamang ang cultivation base ng kataas-taasang Diyos, bilang isang bagong intermediate na kataas-taasang Diyos, ang kataas-taasang Diyos ay may mataas na katayuan sa Rainbow Phoenix Pavilion. Ito ay dahil ang amo ng kataas-taasang Diyos ay isang advanced na kataas-taasang Diyos sa Rainbow Phoenix Pavilion. Dahil ang Grandmaster ni Basil ay isang mataas na kataas-taasang Diyos, nakatanggap siya ng espesyal na pagtrato sa sandaling sumali siya sa Rainbow Phoenix Pavilion. Kung walang espesyal na pagtrato, imposibleng maging isang simpleng emperador ng mga Diyos sa loob lamang ng 100 taon. Sa oras na ito, nakaipon na rin si Basil ng sapat na puntos para magkaroon ng pagkakataong makapasok sa Trial of Gods. Kung matagumpay siyang makakapasok sa Trial of Gods sa huli ay depende sa kanyang pagganap sa kompetisyon sa pagitan ng iba pang heavyweight supreme rank forces. Ang iba pang 3 disipulo ng Rainbow Phoenix Pavilion na dumating sa Myriad Laws Academy kasama si Basil ay sila rin ang pinakanamumukod tanging mga batang prodigy sa Rainbow Phoenix Pavilion. Sa kanila, 2 ang mga intermediate emperors of gods at isa ang isang rudimentary emperor of gods. Sa oras na ito, isa sa kanila, isang intermediate na emperador ng mga Diyos, ang pumunta sa patio ni Basil upang makipag-usap sa kanya. Siya ay disipulo ng nakatatandang tiyuhin ni Basil. Junior Sister Basil, kayo ni Alvin ay nanggaling sa 7 mansions at sabay na lumahok sa pista ng 7 mansions. Kilala mo ba siya? Marahang umiling si Basil. Isang komplikadong ekspresyon ang makikita sa kanyang mukha nang sabihin niya, nakatatanda kong kapatid, hindi ko siya gaanong kilala. Dati, inakala ni Basil na ang kanyang pag-unlad ay sapat na mabilis upang maabyutin siya o malampasan pa siya dahil sa espesyal na pagtrato sa kanya sa Rainbow Phoenix Pavilion. Hindi niya inaasahan na magiging mas mababa siya sa kanya. Bagamat hindi pa siya nakakarating sa kaharian ng isang emperador ng mga Diyos, kaya niyang patayin si Shinian, isang banal na anak ng Lone Primordial Spirit Congregation, at 4 na iba pang disipulo ng kongregasyon noon. Noong panahong iyon, isa lamang siyang intermediate Lord of Gods, ngunit taglay niya ang lakas na hindi mas mahina kaysa sa karamihan ng mga simpleng emperador ng mga Diyos. Dahil 100 taon na ang nakalilipas, naisip niya na malamang na naging isang advanced Emperor of Gods na siya. Sa pamamagitan niyan, tiyak na mas lalakas siya. Nabalitaan kong mga 800 taong gulang pa lang siya. Wala pa nga siyang 900 taong gulang, sabi ng dalaga. Maganda siya at may kaaya-ayang pangangatawan. Kumislap ang kanyang mga mata sa kuryosidad nang magsalita siya tungkol kay Alvin. Ipinanganak at lumaki siya sa Rainbow Phoenix Pavilion at hindi gaanong nakikipag-ugnayan sa mga lalaki. Nang tumanda siya, umalis siya sa pavilion at nakilala ang ilang mga lalaki. Gayunpaman, naramdaman niya na ang mga lalaking iyon ay masyadong pangkaraniwan. Ang ilan sa kanila ay mas mahina pa kaysa sa kanya. Sa katunayan, kahit ang ilan sa mga batang prodigy na iyon mula sa mabibigat na puwersang supreme rank ay mas mahina kaysa sa kanya. Kung tungkol naman sa mga batang prodigy na iyon mula sa mga pangunahing puwersang supreme rank, kahit na mas malakas sila kaysa sa kanya, hindi siya kumbinsido sa kanilang lakas dahil pakiramdam niya ay mas malakas lamang sila kaysa sa kanya dahil sa mas mataas na mapagkukunang natatanggap nila. Dahil dito, hindi pa siya nakakahanap ng isang lalaking karapat-dapat sa kanyang paggalang.
Gayunpaman, naisip niya na si Alvin mula sa Myriad Laws Academy ay naiiba. Siya ay nagmula sa isang simpleng pamilya. Umasa siya sa kanyang sarili at umakyat ng husto mula sa makamundong mundo. Wala pa siyang 1,000 taong gulang, ngunit marami na siyang nakamit na mga bagay. Talagang naisip niya na ito ay isang taong may lubos na talento. Sa kanyang palagay, tanging ang ganitong lalaki lamang ang karapat-dapat sa kanya. Ito rin ang unang pagkakataon na umibig siya sa isang lalaki kahit na hindi pa niya ito nakikilala at nakita lamang niya ito sa pamamagitan ng mga recording sa floating image pearls. Hindi maaaring mali ang impormasyon ng pavilion, sabi ni Basil habang nanatiling komplikado ang kanyang ekspresyon. Tulad ng marami pang iba, inakala niyang wala pang 3,000 taong gulang si Alvin. Hindi niya inaasahan na wala pa pala ito sa 1,000 taong gulang. Si Jerilyn Zhang, ang dalaga, ang Intermediate Emperor of Gods na siyang pinakamalakas sa nakababatang henerasyon sa Rainbow Phoenix Pavilion, ay ngumiti at nagtanong, Junior Sister Basil, si Alvin ay talagang namumukod tangi. Interesado ka ba sa kanya? Kung mahal mo siya, susuko na ako sa kanya. Nang marinig ang mga salita ni Jerilyn, bahagyang gumalaw ang puso ni Basil. Gayunpaman, umiling siya sinabing, nakatatanda kong kapatid, ano ang pinagsasabi mo? Ilang beses ko palang siyang nakita. Paano ako may in love sa kanya? Bumantong hininga si Basil nang maalala ang impormasyong nakuha ng Rainbow Phoenix Pavilion sa mas mababang kaharian tungkol kay Alvin. Lumalabas na mayroon na siyang pamilya. Mayroon siyang 2 asawa at 2 anak. Junior Sister Basil, kung hindi ka interesado sa kanya, ako na ang gagawa ng paraan para makuha siya, sabi ni Jerilyn. Maliwanag at maganda ang kanyang ngiti. Para bang matagumpay na niyang nabihag ang puso ni Alvin. Ngumiti ng mapait si Basil. Inakala niyang hindi nabasa ni Jerilyn ang impormasyon kaya nagtanong siya, nakatatanda kong kapatid, hindi mo ba nabasa ang impormasyon tungkol sa kanya? Mayroon na siyang pamilya sa mas mababang kaharian. Mayroon siyang 2 asawa at maraming kapareha. Bukod dito, ang kanyang 2 asawa ay nagkaanak din sa kanya. Tila walang pakialam si Jerilyn nang sabihin niya, nabasa ko na, at alam kong may pamilya siya. Ano na? Ako si Jerilyn, hindi isang babaeng mula sa makamundong kaharian. Ang isang babaeng mula sa makamundong kaharian ay maikli lang ang buhay. Sa pinakamahaba, maaari silang mabuhay ng mga 100 taon. Marahil, kaya sila naiinggit at makitid ang isip. Sa kabaligtaran, para sa mga magsasakang tulad natin, hanggat patuloy tayong lumalakas, maaari tayong mabuhay ng 10,000 taon o 100,000 taon pa nga. Paano kung marami siyang babae? Kahit ako lang ang mahal ng isang lalaki, hindi ko siya magugustuhan kung mahina siya. Hindi itinago ni Jerilyn ang katotohanang wala siyang pakialam na may pamilya na si Alvin. Natigilan si Basil sa mga sinabi ni Jerilyn. Maya-maya, iba't ibang emosyon ang bumangon sa kanyang puso. Naramdaman niya na makatwiran ang mga sinabi ni Jerilyn. Gayon din, hindi niya magugustuhan ang isang mahinang lalaki kahit na siya lang ang mahalin nito. Ang tanging lalaking nagustuhan niya ay si Alvin. Maya-maya, nagtanong si Basil, nakatatanda kong kapatid, kung ganoon nga, bakit mahalaga kung interesado ako sa kanya o hindi? Kanina, sinabi ni Jerilyn na susuko na siya kay Alvin kung interesado si Basil kay Alvin. Nang marinig ito, ngumiti si Jerilyn at sinabing, Junior Sister Basil, nag-aalala lang ako na baka ayaw mo akong makasama sa isang asawa. Siyempre, kung wala kang pakialam, wala rin akong pakialam. Nakatatando sentimo, broken bar, para bang nawala ng masabi at walang magawa si Basil. Hindi niya namalaya na may ganitong katangian pala ang kanyang maalalahanin at malamig na nakatatandang kapatid. Humagalpak ng tawa si Jerilyn bago sinabi, Junior Sister Basil, seryoso ako. Huwag mong palampasin ang isang napakabuting lalaki. Habang lumilipis ang mga araw, natukoy na rin kung sino ang mga papasok sa Trial of Gods. 100 katao ang pinayagang makapasok sa Trial of Gods. Sa 100, 20 ang mula sa Myriad Laws Academy, at sa 20, 8 ang mula sa pangkat ng Legacy at 2 ang mula sa pangkat ng Inner Palace. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, 9 na tao mula sa pangkat ng Pamana at 1 tao mula sa pangkat ng Inner Palace ang ipapadala sa Trial of Gods.
Gayunpaman, nang magbukas ang Trial of God 10,000 taon na ang nakalilipas, ang Inner Palace ay hindi nagpadala ng kahit sino habang ang pangkat ng pamana ay nagpadala ng 10 tao. Sa pagkakataong ito, ang pangkat ng Inner Palace ay pinayagang gamitin ang hindi nagamit na kota nito mula sa dati. Gayunpaman, ang mga hindi nagamit na kota ay maaari lamang ay carry forward ng isang beses. Dahil dito, ang pinakamataas na bilang ng mga tao mula sa pangkat ng Inner Palace na pinapayagang makapasok sa Trial of God ay 2. Sa anumang kaso, walang anumang pagtutol ang paksayo ng legacy tungkol sa bagay na ito. Para naman sa natitirang 10 pwesto, ibibigay ang mga ito sa pinakamahuhusay na estudyante sa Myriad Laws Academy. Ang mga mula sa paksayon ng legacy, na hindi napili ng paksayon, ay maaaring makipagkompetensya para sa mga pwestong ito kung napunan na ang mga kota para sa paksayon. Ang iba pang mga puwersang may pinakamataas na ranggong heavyweight ay pumili rin ng 80 katao gamit ang kanilang sariling mga pamamaraan. Ang ilan sa mga puwersa ay nanalo ng 7 hanggang 8 pwesto habang ang ilan ay nanalo lamang ng 3 o 4 na pwesto. Lahat ng puwersang may pinakamataas na ranggong heavyweight ay binigyan ng hindi bababa sa 3 pwesto na hindi nila kinailangang paglaruan. Kung hindi, tiyak na magkakaroon ng kawalang kasiyahan sa mga puwersang may pinakamataas na ranggong heavyweight na ang mga batang prodigy ay hindi napili. Isang araw bago magsimula ang paglilitis ng Diyos, isang dumadagandong na tinig ang umalangaw-ngaw sa Myriad Laws Academy. Ang mga estudyanteng napili para sumali sa paglilitis ng mga Diyos ay dapat magtipon sa gitnang plaza bukas ng tanghali. 4,138. Sa oras na ito, si Alvin ay nasa malayang kaharian ng pangkat ng Inner Palace kaya hindi niya narinig ang anunsyo sa Myriad Laws Academy. Mabuti na lang at bumalik si Yuchen sa malayang kaharian at sinabihan si Alvin na pumunta sa sentral na plaza bukas ng tanghali. Ikatlong senior brother, papasok na tayo bukas agad. Ngumiti si Yuchen at tumango. Tama. Bukas magsisimula ang paglilitis ng mga Diyos. Unti-unting nawala ang kanyang ngiti habang seryosong sinasabi, Junior brother, huwag kang magtiwala kahit kanino pagkatapos mong pumasok sa Trial of Gods. Kahit na makilala mo ang 4th junior sister doon, huwag kang magtiwala na siya iyon hanggat hindi mo ito lubos na nakukumpirma. Kung mamamatay ka sa Trial of Gods, mamamatay ka talaga. Hindi mahalaga kung hindi ikaw ang hitsura mo doon. Bagamat mahalaga ang mga hindi inaasahang engkwentro at kayamanan doon, ang buhay mo ang pinakamahalaga. Ang Trial of Gods ay tatagal ng 3 taon. Maglibot ka lang at maghanap ng mga kayamanan at mga hindi inaasahang engkwentro. Kung makakasalubong mo ang mga humaharang sa iyong daan, hindi mo na kailangang magpigil. Patayin mo na lang sila. Karamihan sa kanila ay hindi mga estudyanteng katulad mo. Mga ilusyon lamang sila na nilikha ng mga pinakamakapangyarihang tao gamit ang ilang mga pamamaraan. Ang mga ito ay parang totoong buhay. Imposibleng malaman mo kung ang mga ito ay isang ilusyon. Ang mga ilusyong ito ay hindi lamang limitado sa mga tao, maaari silang maging anumang bagay. Kahit ang mundo doon ay isang ilusyon. Sa madaling salita, maging mas maingat kapag naroon ka. Si Yuchen ay napakapasyente at taos-puso nang ipaliwanag ang lahat kay Alvin. Kasabay nito, bahagyang nayanig ang puso ni Alvin nang marinig ang mga salita ni Yuchen. Nalaman na niya kay Yuchen noon na magbabago ang kanyang anyo kapag pumasok na siya sa Trial of Gods, ngunit wala siyang ideya tungkol sa mga ilusyon. Ang mga ilusyon ay hindi lamang ng mga tao, kundi pati na rin ng iba pang mga nilalang. Higit sa lahat, imposibleng malaman niya kung ang mga ito ay mga ilusyon o hindi. Ibig sabihin nito ay kailangan kong mag-ingat laban sa lahat ng makakasalubong ko roon. Hindi ko malalaman kung mga estudyanteng katulad ko sila o mga ilusyong gawa lang ng mga pinakamakapangyarihang tao. Sentimo, broken bar, naisip ni Alvin sa sarili bago tumingin kay Yuchen at nagtanong, third senior brother, noong lumabas ako kasama ang 4th senior sister dati, narinig ko na gagantimpalaan tayo ng naaayon kung makakapatay tayo ng isang tao sa Trial of Gods. Totoo ba iyon? Tumango si Yuchen. Tama. Totoo ito para sa parehong mga ilusyon at ibang tao. Gayunpaman, karamihan sa mga taong makakasalamuha mo ay mga ilusyon lamang.
Gagantimpalaan ka ng mga pinakamakapangyarihang tao kapag nakapatay ka. Kapag ginantimpalaan ka, lilito din ang isang kakaibang kababalaghan. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy si Yuen sa pagsasabing, sa katunayan, hindi lang mga estudyante ang gagantimpalaan. Kung ang mga ilusyong iyon ay matagumpay na makapatay ng ibang tao, gagantimpalaan din sila. Ang mga ilusyong ito ay hindi katulad ng mga normal na ilusyon. Para sa kanila, mayroon silang mga kaluluwa at katawan, at pakiramdam nila ay mayroon silang autonomiya. Inaakala nilang ipinanganak sila sa Trial of God sa Sentimo, Broken Bar. Bahagyang nanginig muli ang puso ni Alvin nang marinig ang mga salita ni Yuchen. Kasabay nito, labis siyang na-curious tungkol sa mga taong iyon sa Trial of Gods. 3 taon ka na lang dyan. Pagkatapos ng 3 taon, kung buhay ka pa, automatiko kang ilalabas sa Trial of Gods, sabi ni Yuchen. Sa pagkakataong ito, biglang may naalala si Alvin. Ikatlong senior brother, hindi ba't mas madali para sa iyo kung ipatawag mo rito ang ika-4 na senior sister para mapakinggan ka namin ng sabay-sabay? Sa sandaling ito lamang naalala ni Alvin na si Clarissa ay papasok din sa pagsubok ng mga Diyos. Marami siyang natutunan mula kay Yuchen kaya naramdaman niya na dapat ding naruroon si Clarissa. Umiling si Yuchen at sinabing, mas naiintindihan niya ang Trial of Gods kaysa sa iyo. Ang babaeng iyon ay mausisa tungkol sa lahat ng bagay noong una siyang pumunta rito. Nang marinig niya kaming dalawa ng panganay na senior sister na nag-uusap tungkol sa Trial of Gods, kinulit niya ang panganay na senior sister na sabihin sa kanya ang tungkol sa Trial of Gods. Nakikita ni Alvin ang hindi maitagong paggalang sa mga mata ni Yuchen tuwing nagsasalita si Yuchen tungkol sa kanilang panganay na nakatatandang ate. Dahil dito, mas lalo siyang nakuryuso kung anong klaseng tao ang kanilang panganay na nakatatandang ate. Maswerte ka at hindi mo tinanong ang babaeng iyon tungkol sa Trial of Gods. Inisip din siguro niya na nabrief kita tungkol dito. Kung hindi, guguluhin ka niya at kakausapin ka niya tungkol dito ng ilang araw, sabi ni Yuchen na may bahid ng kawalan ng magawa, sa anumang kaso, wala na akong ibang masasabi pa sa iyo tungkol sa Trial of Gods. Nagbabago ang kapaligiran doon tuwing magbubukas ito kaya walang saysay na pag-usapan pa ito. Bukod dito, ang iyong kaalaman tungkol dito ay maaaring makaapekto sa iyo kapag pumasok ka rito. Halimbawa, kung makatagpo ka ng mga sitwasyon na narinig mo at tumugon ka ayon sa iyong narinig para mabuhay, hindi nito ginagarantiyahan ang iyong kaligtasan at maaari pa nga itong humantong sa iyong kamatayan. Nakinig ng mabuti si Alvin kay Yuchen. Mas lalo siyang naging mapagmatsyag habang dumarami ang kanyang naririnig. Ang paglilitis ng mga Diyos ay tunay na puno ng panganib. Ang tanging magagawa mo lang ay magtiwala at umasa sa sarili mo roon. Tutal, walang paraan para malaman ng isa kung ang kabilang panig ay taos-puso o kung ang kabilang panig ay naghahanap lamang ng pagkakataong pumatay upang magantimpalaan ng mga pagsubok ng mga Diyos. Ang Trial of Gods ay nilikha ng ilang kataas-taasang makapangyarihang grupo. Hindi na kailangang sabihin, lahat ng nasa Trial of Gods ay nilikha o inihanda rin nila. Ang tuntunin na gantimpalaan ng pagpatay ay isa sa mga tuntuning itinakda nila para sa Trial of Gods. Medyo katulad ito ng mga larong nilaro namin sa mundo noong nakaraan kong buhay. Lahat ay gumagala sa mundo ng laro, itinatago ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Gayunpaman, maaari kang muling mabuhay sa laro kung mamamatay ka. Kahit na hindi ka muling mabuhay, hindi nito maaapektuhan ang iyong tunay na sarili. Sa kabaligtaran, mamamatay ka talaga kung mamamatay ka sa Trial of Gods. 3 taon na Sentimo, Broken Bar, maaari ba talaga akong umunlad ng malaki sa ganoong kaikling panahon? Umasa si Alvin na mapatatag ang kanyang cultivation base sa kaharian ng isang Advanced Lord of Gods at makalusot sa kaharian ng isang Emperor of Gods sa Trial of Gods. Tutal, sinabi sa kanya ni Yuchen na ang gawaing ito ay hindi imposible hanggat hindi naman masama ang kanyang swerte. Si third senior brother ay nasa Trial of Gods kaya nagtitiwala ako sa mga salita niya. Umaasa talaga ako na makakalusot ako at magiging Emperor of God sa loob ng 3 taon. Naisip ni Alvin sa sarili. Wala nang gaanong natitirang oras si Alvin. Dati, mayroon siyang halos 200 taon.
Gayunpaman, pagkatapos gumugol ng halos 100 taon sa Myriad Laws Academy, ngayon ay mayroon na lamang siyang halos 100 taon. Maaaring nakulong si Kelly sa larangan ng labanan ng kaharian kaya maaaring wala siya sa lupang handog ng banal na Diyos ngayon. Hindi ako maaaring maging kampante. Hindi katanggap-tanggap para sa akin na walang sapat na lakas para pumunta sa lupang handog ng banal na Diyos. Kahit na wala si Kelly sa lupang handog ng banal na Diyos ngayon, maaari pa rin siyang makaranas ng problema sa larangan ng labanan ng kaharian. Mabuti na lang, kapag natapos na ang oras, ang mga makakaligtas ay ipapadala palabas ng larangan ng labanan ng kaharian. Gayunpaman, sa oras na iyon, sa pilitang ibabalik din siya sa lupang handog ng banal na Diyos. Natural na bumigat ang puso ni Alvin nang maisip niya ito. Mayroon na lamang siyang halos 100 taon, ngunit isa lamang siyang advanced na Lord of Gods. Kung hindi siya gagawa ng anumang shortcut, paano siya magiging isang Emperor of Gods at patuloy na lalakas sa maikling panahon? Kinabukasan. Nang halos tanghali na, nilisan nina Alvin at Clarissa ang malayang kaharian ng pangkat ng Inner Palace at nagtungo sa gitnang plaza sa Myriad Laws Academy. Dati, dinala rin siya nito sa gitnang plaza. Nang mga oras ding iyon ay naiinis siya sa panonood sa kanya ng napakaraming taong nagkukumpulan. Junior brother, gumawa tayo ng code word para makilala natin ang isa't isa doon. Makakapagpadala tayo ng voice transmission sa mga taong makakasalubong natin. Kung sisigot ako gamit ang tamang code word, malalaman mong ako yun at vice versa. Bahagyang nagulat si Alvin sa mungkahi ni Clarissa. Naisip niyang makatwiran ang intensyon nito, ngunit naisip niyang hindi makatotohanan ang ideya. Kaya naman, sinabi niya, ika-4 na senior sister, talagang kapaki-pakinabang kung makikilala natin ang isa't isa. Gayunpaman, hindi makatuwiran na magpadala ng voice transmission sa bawat taong makakasalubong natin, hindi ba? Magiging kakaiba kung sasabihin niya ang code word sa bawat taong makikilala niya. Bukod pa rito, hindi pa rin niya alam kung ano ang makakasalubong niya sa loob. Kapag pumasok ang mga estudyante sa Trial of Gods, magbabago ang kanilang maanyo, at ang mga pagbabago sa anyo ay hindi limitado sa mga tao. Karamihan ay mga tao pa rin, ngunit maaari rin silang maging mga halimaw, halaman, o maging mga bato. Bukod doon, mayroon ding iba pang mga nilalang o ilusyon na nilikha ng mga kataas-taasang kapangyarihan. Medyo magkakaiba ito sa Trial of Gods. Tama ka. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin, na kababatang kapatid? Tanong ni Clarissa kay Alvin. Gayunpaman, hindi na niya hinintay ang sagot nito bago nagpatuloy sa pagsasabing, siguro, maaari ba tayong magsuot ng isang partikular na bagay sa ating katawan? Kung may makita tayong may mga bagay na iyon, maaari nating sabihin ang code word sa pamamagitan ng voice transmission. Sa parehong tamang mga bagay at code word, walang paraan para magkamali tayo. Pagkatapos niyang magsalita, nagningning ang kanyang mga mata. Para bang humahanga siya sa sarili niyang katalinuhan. Gayunpaman, umiling si Alvin at walang awang sinabi, hindi naman masama ang ideyang ito, pero paano kung ang mga anyo natin ay hindi tao pagkatapos nating pumasok? Kung tayo ay mga halimaw o halaman, hindi ba't kakaiba ang magsuot ng mga gamit na pangtao? Ngumiti si Clarissa at sinabing, hindi naman kakaiba. Sino ang nagsabing hindi maaaring magsuot ng mga gamit ng tao ang mga halimaw o halaman? Gusto kong isabit ang mga gamit ko para makita ng lahat. Anong problema doon? Natigilan si Alvin sa mga sinabi niya. Gayunpaman, kasabay nito, naisip din niya na ang mga sinabi niya ay sentimo, broken bar may katotohanan. 4,139. Sa gitnang plaza ng Myriad Laws Academy. Bago magtanghali, marami ng tao ang nagtipon sa plaza. Hindi na kailangang sabihin pa, karamihan sa kanila ay mga estudyanteng nanood ng palabas. Tutal, 100 katao lang naman ang sasali sa Trial of Gods. Ang Trial of Gods ay nagbubukas lamang minsan kada 10,000 taong gulang at maituturing na isang malaking okasyon. Hindi ako magkakaroon ng pagkakataong makapasok sa Trial of God sa buong buhay ko. Sa susunod na pagbubukas nito, mahigit 10,000 taong gulang na ako.
Isang estudyante na mahigit 3,000 taong gulang pa lamang at hindi pa nagiging isang simpleng Panginoon ng mga Diyos, ang bumantong hininga ng malalim at nagsabing, napakasama ng tiyempo. Sa hinaharap kapag nagkaroon na ako ng anak, sisiguraduhin kong isisilang siya sa tamang panahon para magkaroon siya ng pagkakataong makapasok sa pagsubok ng mga Diyos. Ganito rin ang naramdaman ng maraming estudyante sa Myriad Laws Academy. Marami sa mga estudyante ng Myriad Laws Academy ay mga prodigy sa kanilang sariling karapatan. Kaya naman, lahat sila ay may lubos na kumpiyansa. Bagamat hindi sila napili para sumali sa Trial of Gods, hindi nila inisip na dahil iyon sa kanilang kakulangan ng talento at sinisi nila ito sa tiyempo. Hindi na kailangang sabihin, ang grupong ito ng mga tao ay nasa mas bata na panig. Sa kabilang banda, ang mga estudyante, na halos 10,000 taong gulang na, ay walang ibang magawa kundi ang manahimik at maging mahinahon sa panahong ito. Kung mas bata pa sila ng ilang libong taon, maaari rin nilang sisihin ang kanilang edad at magreklamo. Sayang, hindi naman problema ang kanilang edad. Bukod dito, karamihan sa 100 katao na napiling sumali sa Trial of Gods, ay mas bata sa kanila. Sa oras na ito, isang grupo ng 5 tao ang lumitaw sa di-kalayuan na nakakuha ng atensyon ng mga estudyante. Nandito sina Haitang Meyer at Joseph Meng, ang dalawang banal na anak ng kongregasyon ng nag-iisang primordial spirit. Sa katunayan, napakalakas ni Benjo. Mapatla lang talaga siya kumpara sa dalawang iyon. Natural lang yan. Tingnan mo si Benjo. Karaniwan siyang sinusundan ng mga alipors niya, pero ngayon, parang siya ang alipors. May tumawa. Ngayong nabanggit mo na, totoo na. Sinusundan ni Benjo sina Haitang at Joseph Meng habang ang dalawa naman ay nakasunod kay Benjo. Nauna sina Haitang at Joseph Meng habang nasa likuran nila si Benjo. Kasabay nito, 2 pang disipulo mula sa Lone Primordial Spirit Congregation ang sumunod kay Benjo. Nabalitaan kong si Haitang ay isa ng Intermediate Emperor of Gods bago pa siya dumating sa Myriad Laws Academy. Tungkol naman kay Joseph Meng, nabalitaan kong malapit na rin siyang makalusot. Luma na ang balita mo. Nakamit na ni Joseph Meng ang tagumpay at naging isang Intermediate Emperor of Gods. Nakalusot na ba si Joseph Meng? Sa pagkakataong ito, ang 5 disipulong ito ng Lone Primordial Spirit Congregation ang napili upang pumasok sa Trial of Gods. Gayunpaman, kung aasa sila sa kani-kanilang lakas, tanging ang 2 banal na anak at si Benjo lamang ang makakapasok sa Trial of Gods. Ang iba pang mga disipulo ay halos hindi makakarating. Gayunpaman, ilang panahon na ang nakalipas, ang 2 disipulo ay nakakuha ng pwesto sa tulong ni Haitang. 8 pang katao ang pipiliin mula sa mga puwersang may pinakamataas na ranggo na papasok sa Trial of Gods, at bawat isa ay bibigyan ng 3 pwesto anuman ang mangyari. Bagamat hindi malaking bilang ang 5 tao, hindi rin naman ito maliit na bilang. Sa pagdating ng grupo mula sa Lone Primordial Spirit Congregation, natural na napunta ang usapan kay Shinian. Pagkatapos, mula kay Shinian, natural na napunta ang paksa kina Alvin at Clarissa. Sayang at namatay si Shinian, isa sa mga banal na anak ng Lone Primordial Spirit Congregation. Kung hindi, may isa pang tao mula sa kongregasyon na papasok sa Trial of Gods. Maraming tao ang napabuntong hininga ng madamdamin ng marinig ito. Tungkol kay Shinian, sa tingin mo ba ay papasok din si Alvin sa Trial of Gods? Bagamat nag-iisa si Alvin sa nakalipas na 100 taon, walang nakakalimot sa kanya o na siya ang pumatay kay Shinian. Sa pinakamarami, tumigil na lang sila sa pag-uusap tungkol sa kanya. Walang paraan para hindi siya makasali sa Trial of Gods. Maraming tao ang sumang-ayon sa sentimentong ito. Sangayon ako sa sentimo, broken bar kahit na tila hindi sumali si Alvin sa kompetisyon para sumali sa Trial of Gods, napakatalino niya. Bukod pa rito, siya ang nakababatang kapatid ni Vice Academy Master Yang. Tiyak na makakapasok siya bilang default. Kahit na napili siya bilang default, wala tayong masasabi tungkol dito. Tutal, karapat-dapat pa rin siyang mabigyan ng ganitong pagtrato. Ang nakatatandang kapatid ni Alvin ay wala pang 10,000 taong gulang. Isa siyang Advanced Emperor of Gods at mas malakas kaysa kay Alvin.
Kung papasok din siya sa Trial of Gods, malamang siya na ang pinakamalakas na tao roon sa pagkakataong ito. Samantala, parami ng parami ang mga nangungunang prodigy mula sa iba't ibang mabibigat na puwersa ng Supreme Rank. Hindi na kailangang sabihin, lahat sila ay nakatanggap ng maraming atensyon. Hindi sila mas mahina kaysa kina Haitang at Joseph Meng, ang mga banal na anak ng Lone Primordial Spirit Congregation. Nandito na ang mga tao mula sa Scarlet Flame Palace. Iyan ang kababalaghan mula sa Nine Seas Valley. Ang taong iyon ay mula sa Scholar Woods Divine Manor. Maya-maya pa, may sumigaw, na nakakuha ng atensyon ng lahat, narito na ang mga tao mula sa paksayon ng Legacy. Sa di kalayuan, isang grupo ng 8 tao ang lumipad palapit. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang at 2 binata ang nanguna habang ang iba ay lumilipad sa likuran nila. Ang 8 tao ay mga estudyanteng napili upang sumali sa pagsubok ng mga Diyos. Sa sandaling ito, habang pinapanood sila ng lahat, isa sa 2 binata na nangunguna ang nagsabi ng walang pakialam, "Sigurado akong narinig na ninyong lahat ang tungkol kay Clarissa ng pangkat ng Inner Palace, tama ba? Wala pa siyang 10,000 taong gulang, pero isa na siyang Advanced Emperor of Gods. Napakalalim ng kanyang pag-unawa sa batas ng pagkawasak. Bukod dito, taglay niya ang isang kilalang banal na artifact na may kumpletong kaluluwa ng artifact. Sabi ng guro ko, mas bata siya sa akin." Bagamat nanatiling walang pakialam ang ekspresyon ng binata, medyo komplikado ang kanyang mga titig nang magsalita ito. Bawat isa ay may kanya-kanyang landas at swerte. Hindi na kailangan ng paghahambing, mahinahong sabi ng isa pang binata, ngunit may bahid ng pagmamataas. Bukod pa rito, ang paksayo ng Inner Palace ay may Supreme Powerhouse Relic na exclusive sa kanila. Wala tayong mga mapagkukunang tulad nila. Kaya naman, sa palagay ko ay hindi ako mas masahol kaysa sa kanya. Ang dahilan lang ay mas maganda ang mga mapagkukunan niya kaysa sa akin. Ang nag-iisang lalaking nasa katanghaliang gulang sa grupo ay marahang umiling at sinabing, "Hindi ako sang-ayon. Kung pangkaraniwan lang siya, hindi sana siya nirecruit ng paksayon ng Inner Palace. Iilan lang ang miyembro sa paksayon mula nang itatag ito hanggang ngayon. Batay sa alam ko, ang bilang ng mga miyembro ay hindi lumampas sa 10. Higit sa lahat, lahat ng miyembro nila ay mula sa mababang kaharian. Walang exception. Nang sabihin mong mas mahusay ang kanyang mga mapagkukunan kaysa sa atin, ang tinutukoy mo lang ay ang Supreme Powerhouse Relic. Paano naman ang kanyang mga mapagkukunan noong siya ay nasa mababang kaharian? Bukod dito, hindi kasama ang Supreme Powerhouse Relic, ang ating mga mapagkukunan sa akademya ay mas mahusay kaysa sa kanya." Ang 3 taong nangunguna ay ang mga nangungunang batang prodigy sa Legacy Faction, at lahat sila ay mga Intermediate Emperors of Gods na wala pang 10,000 taong gulang. Ang pangkating legacy ng Myriad Laws Academy lamang ay hindi nakahihigit sa iba pang mabibigat na puwersang Supreme Rank. Sa katunayan, marami sa akademya ang itinuturing ang pangkating legacy bilang sarili nitong puwersa. Ngayong dumating na ang mga mula sa iba pang mabibigat na puwersang Supreme Rank at ang Legacy Faction, maraming tao ang nagsimulang magtaka tungkol kay Alvin. Bagamat sumikat na si Clarissa, ang atensyong natanggap niya ay hindi pa rin maihahambing kay Alvin. Tutal, maraming tao ang nakasaksi sa kahangahangang labanan ni Alvin na nagbabanta ng buhay o kamatayan sa palasyo ng kamatayan. Sa kabaligtaran, nang patayin ni Clarissa ang 3 guro ng Myriad Laws Academy, mas kaunti ang bilang ng mga taong naruroon. Bukod dito, napakabigla nito kaya hindi ito nakita ng malinaw ng maraming tao. Nandito na ang mga tao mula sa pangkat ng legacy. Kahit ang mga nangungunang estudyante mula sa akademya ay nandito. Nasaan si Alvin? Hindi ba siya darating? Pagkatapos ng ilang dosenang paghinga, nang malapit ng magtanghali sentimo, broken bar. Isang boses ang bumasag sa mga usapan sa paligid. Nandito siya. Lahat, kasama na ang mga nangungunang prodigy mula sa mabibigat na puwersang may pinakamataas na ranggo, ay tumingin sa paligid, at ang dating maingay na gitnang plaza ay natahimik. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa isang gwapong binata na nakasuot ng lilang roba at isang magandang babae na mukhang mga 15 o 16 na taong gulang na lumilipad sa malayong kalangitan. Kung hindi nila alam, iisipin nilang magkapatid ang dalawa.
Tunay ngang mapanlinlang kung isa sa alang-alang na ang babae ang nakatatandang kapatid ng binata. Kasabay nito, nagtanong si Clarissa nang nakakunot ang noo, kapatid na nakababata, may kung ano ba sa mukha natin? Nababaliw na ba sila? Bakit nila tayo tinatitigan ng ganito kaseryoso? Umiling si Alvin at nakangiting sinabi, pang-apat na senior sister, interesado lang sila sa iyo dahil sa nakaraang insidente. Hindi gaanong marami ang naroon noong araw na iyon kaya marami sa kanila ang unang beses na nakakita sa iyo ngayon. Sino ang nakakaalam? Siguro kalahati sa kanila ay nandito para lang makita ka. Tinutokso lang ni Alvin si Clarissa. Hindi niya talaga inaasahan na seseryosohin nito ang mga sinabi niya. Kaya ganoon. Kung alam ko lang ito ng mas maaga, hindi ko sana pinatay ang tatlong bearong iyon. Pinahinto ko na lang sana sila at pinagpaliban hanggang sa dumating ang mga bearong nagpapatrolya para patayin sila. Muli, nakaramdam si Alvin ng kawalan ng magawa matapos makinig kay Clarissa. Natabunan ng pagdating nina Alvin at Clarissa ang pagdating ng iba pang mga nangungunang prodigy. Sa dalawa, ang isa ay isang intermediate Lord of Gods na maihahambing sa mga ordinaryong rudimentary Emperors of Gods 100 taon na ang nakalilipas habang ang isa naman ay isang advanced Emperor of Gods na madaling nakapatay ng tatlong Emperors of Gods kahit na wala pang 10,000 taong gulang. Kasabay nito, nakita ni Alvin ang isang pamilyar na figure sa karamihan. Nandito rin ba siya? Bahagyang ngumiti si Alvin at tumango bilang pagbati. Ngumiti ng maliwanag ang kabilang panig nang makita ito. Sa tabi niya, isang batang estudyante ang nagtanong ng may gulat, Floyd, kilala mo ba talaga si Alvin? Kaya hindi ka nagyayabang noon. Ang kabilang panig ay si Floyd na nakatira katabi ng silid dormitoryo ni Alvin, A sentimo, ang silid 603. 4,140. Dumating lamang si Floyd para makisali sa kasiyahan. Sumali siya sa kompetisyon para manalo ng pagkakataong sumali sa Trial of Gods, ngunit natalo siya. Habang nakatingin pa rin si Alvin kay Floyd, biglang nagsalita si Clarissa, kapatid na lalaki, ang dalawang babaeng iyon ay matamang nakatitig sa iyo. Ang isa sa kanila ay may kakaibang kislap ng mga mata kapag nakatitig sa iyo. Instinctively na tumingin si Alvin sa direksyon ng tingin ni Clarissa. Nakita niya ang isang grupo ng mga tao sa di kalayuan. Ang grupo ay binubuo ng 6 na babae. 4 sa mga babae ang lumipad sa unahan habang 2 pa ang lumipad sa likuran. Medyo nagulat si Alvin nang makita niya ang taong nakatayo sa kaliwa kasama ang 4 na babaeng nasa harap. Basil. Natural na nakilala ni Alvin si Basil na nakilala niya sa pista ng 7 mansyon. Hindi lamang siya ang pinakamalakas na babaeng magsasaka sa pista ng 7 mansyon, kundi kinilala rin siya bilang ang pinakamalakas na babaeng magsasaka sa mga nakababatang henerasyon sa 7 mansyon. Bago pumunta sa Myriad Laws Academy, nabalitaan ni Alvin na sumali si Basil sa Rainbow Phoenix Pavilion, isa sa mga heavyweight supreme rank forces tulad ng Myriad Laws Academy. Ang 5 iba pang kasama niya ay malamang na taga Rainbow Phoenix Pavilion din, naisip ni Alvin sa sarili. Sa oras na ito, si Alvin, A sentimo, na nakarating na sa gitnang plaza, ay narinig ang mga usapan sa kanyang paligid. Sa oras na ito, ang atensyon ng karamihan ay nalipat na kay Basil at sa iba pa mula sa Rainbow Phoenix Pavilion. Galing sila sa Rainbow Phoenix Pavilion. May 6 na tao mula sa pavilion na papasok sa Trial of God sa pagkakataong ito. 2 sa kanila ay mga intermediate Emperors of Gods, 2 sa kanila ay mga rudimentary Emperors of Gods, at ang natitirang 2 ay mga advanced Lords of Gods. Nabanggit na nga, isa sa kanila ay isang matagal ng kakilala ni Alvin. Anong ibig mong sabihin? Hindi alam ng karamihan sa inyo ito, pero sa 4 na Emperor of Gods mula sa Rainbow Phoenix Pavilion, isa sa kanila ang sumali lamang sa pavilion kamakailan lamang. Tulad ni Alvin, A sentimo, nagmula siya sa 7 mansions at lumahok sa pista ng 7 mansions. Gayunpaman, hindi tulad ni Alvin, A sentimo, hindi siya nakapasok sa top 3. Hindi man lang siya nakapasok sa top 3, pero nirecruit siya para sumali sa Rainbow Phoenix Pavilion. Huwag mong maliitin ang mga galing sa 7 mansions. Bukod dito, huwag mong kalimutan kung anong uri ng mga mapagkukunan ang mayroon ng 7 mansions.
Matapos sumali sa Rainbow Phoenix Pavilion, ang babaeng prodigy na ito mula sa Seven Mansions ay naging isang simpleng Emperor of Gods sa loob ng halos 100 taon. Sa tingin mo ba ay pangkaraniwan ang isang taong tulad niya? Isa siyang simpleng emperador ng mga Diyos. Kaya't nalagpasan niya ang kaharian ng isang emperador ng mga Diyos bago pa man si Alvin. Hindi nakakagulat yan. Nang sumali si Alvin sa pista ng 7 mansyon, isa lamang siyang Intermediate Lord of Gods habang isa na siyang Advanced Lord of Gods. Isantibi na natin ang kanilang mga cultivation base, sa tingin mo ba ay mas mahina na ang lakas ni Alvin kaysa kay Basil ngayon? Tama na. Samantala, bahagyang nagulat si Alvin. Ang bilis niya palang maging isang simpleng emperador ng mga Diyos. Ang bilis naman. Tila tama ang naging desisyon ni Basil na sumali sa Rainbow Phoenix Pavilion. Mabilis siyang nakalusot at naging isang simpleng Emperor of Gods, at isa na rin siya ngayon sa mga pinakanatatanging batang disipulo sa Rainbow Phoenix Pavilion. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nakarating na sa gitnang plaza ang 6 na tao mula sa Rainbow Phoenix Pavilion. Nagkataon na lumapag sila malapit kay Alvin. Nang makitang tila gusto siyang batiin ni Basil, bahagyang ngumiti si Alvin at nagkusa na sabihin, "Binibining Basil, hindi ko inaasahan na magkikita tayong muli sa Myriad Laws Academy. Mga 100 taon pa lang ang nakalipas mula noong huli tayong nagkita, pero isa ka ng simpleng Emperor of Gods. Binabati kita." Hindi na nagatubili si Basil nang batiin siya ni Alvin. Bahagya siyang ngumiti at sinabing, "Salamat. Pagkatapos ng lahat ng oras na ito, dapat ay isa ka ng advanced na Lord of Gods, di ba?" Pagkarinig pa lang ng boses ni Basil, maraming tao ang agad na tumingin sa kanya. Tunay nga, mga 100 taon na ang nakalilipas, si Alvin ay isa lamang Intermediate Lord of Gods. Ngayong lumipas na ang 100 taon, dapat sana ay nakalusot na siya at naging isang Advanced Lord of Gods. Noong si Alvin ay isang intermediate na Panginoon ng mga Diyos, ang kanyang lakas ay hindi mas mahina kaysa sa karamihan ng mga simpleng emperador ng mga Diyos. Kung siya ay nakalusot at naging isang advanced na Panginoon ng mga Diyos, nangangahulugan din ito na walang simpleng emperador ng mga Diyos ang makakatapat niya. Hindi lang iyon, maaari rin siyang maging katapat ng mga ordinaryong intermediate na emperador ng mga Diyos. Bahagyang napangiti si Alvin nang marinig ang tanong ni Basil. Sabi niya, "Maswerte ako at nakalusot ako kanina. Gayunpaman, ang aking pag-unlad ay walang-wala kumpara sa iyo, Miss Basil." Sa oras na ito, bago pa man makasagot si Basil, ngumiti ang dalagang nakatayo sa tabi niya at biglang nagsalita, "Alvin, sentimo, huwag kang masyadong magkumbaba. Ngayong isa ka ng Advanced Lord of Gods, sigurado akong matatalo mo ang mga ordinaryong Intermediate Emperors of Gods, di ba?" Tumingin si Alvin sa dalaga, bahagyang nagulat. Kilala ko ba siya? Bakit ang bait-bait niya? Nang makita ang pagkalito sa mukha ni Alvin, sentimo, mabilis na sinabi ni Basil, "Alvin, sentimo, ito ang aking nakatatandang kapatid na babae, si Jerilyn." Pagkatapos ng pagpapakilala ni Basil, walang naging reaksyon si Alvin, sentimo, ngunit ang mga tao sa paligid niya ay naghiyawan. Jerilyn. Siya si Jerilyn. Siya ang pinakamalakas sa nakababatang henerasyon sa Rainbow Phoenix Pavilion. Noong nakaraan, noong siya ay isang payak na Emperor of Gods, napatay niya ang isang mas mataas na Emperor of Gods. May mga taong nagsasabing kapag si Jerilyn ay naging isang Advanced Emperor of Gods, maaaring kaya niyang patayin ang mga ordinaryong rudimentary Supreme Gods. Oy! Kanina lang, nabalitaan ko na isang mas mataas na emperador ng mga Diyos mula sa 7 mansyon ang nakapatay ng isang simpleng kataas-taasang Diyos. Kung may isang taong mula sa 7 mansyon na kayang gawin ito, tiyak na kayang gawin ito ni Jerilyn. Nagulat si Alvin nang marinig niya ang usapan sa kanyang paligid. Napatay niya ang isang mas mataas na emperador ng mga Diyos noong siya ay isang panimulang emperador ng mga Diyos. Hindi madaling patayin ang isang kalaban na mas mataas ng 2 realm kapag ang isa ay nasa realm ng isang Emperor of Gods. Napakahirap kahit para sa isang simpleng Emperor of Gods na patayin ang pinakamahina at mas mahusay na Emperor of Gods. Para magawa iyon ni Jerilyn, tiyak na malaki ang kanyang tiwala sa sarili.
Malamang na nagmula ang kanyang tiwala sa sarili dahil marami siyang mapagkukunan. Dahil sa kaalamang ito, nagbago ang tingin ni Alvin nang tumingin siya kay Jerilyn. Sabi niya, ikaw pala si Senior Sister Zhang. Marami na akong narinig tungkol sa iyo. Nang marinig ang mga hindi nakakakumbinsi at pabaya na salita ni Alvin, sentimo, humagalpak ng tawa si Jerilyn. Pagkatapos, sinabi niya, natatakot akong hindi mo pa ako naririnig hanggang ngayon, di ba? Hindi ba't medyo kasinungalingan na sabihing marami ka nang naririnig tungkol sa akin? Dahil sa prangkang mga salita ni Jerilyn, natural na medyo nahiya si Alvin. Hindi niya inaasahan na direktang ipapakita siya ng nangungunang batang prodigy mula sa Rainbow Phoenix Pavilion. Tutal, alam ng karamihan na pabaya lamang ang kanyang mga salita, at halos walang magtuturo nito. Hindi inaasahan ang reaksyon nito at ikinagulat niya. Sa huli, nagsalita si Basil para linawin ang awkward na sitwasyon. Sabi niya, Senior Sister, paano mo nalaman na hindi ka pa niya naririnig? Maraming tao sa Profound Energy Land ang nakakarinig na tungkol sa iyo, kung tutuusin. Hindi kasinungalingan ang mga salita ni Basil. Tunay ngang sikat si Jerilyn sa Profound Energy Land. Natural lamang ito dahil siya ang pinakamalakas na batang prodigy sa Rainbow Phoenix Pavilion, isang matimbang na puwersang may pinakamataas na ranggo. Bukod pa rito, napatay niya ang isang advanced na Emperor of Gods noong siya ay isa pa lamang rudimentary na Emperor of Gods. Ang gawaing ito ay nagdulot ng matinding kaguluhan nang kumalat ito sa Profound Energy Land. Natural lang, ang mga nakakaalam ay karamihan ay mula sa mga puwersang may pinakamataas na ranggo. May ilang tao rin mula sa mga puwersang may ranggong emperador ang nakarinig tungkol dito, ngunit hindi nila ito masyadong binigyang pansin. Hindi katakataka na si Alvin, sentimo, nakakapasok lang sa Myriad Laws Academy at bihirang makipag-usap sa mga tao, ay hindi pa nakarinig tungkol kay Jerilyn. Sa oras na ito, isang malakas na boses na tila papalapit ng papalapit ang umalangaw-ngaw mula sa malayo. Nandito na ba ang lahat? Di nagtagal, isang matandang lalaki na nakasuot ng maluwag na damit na parang damit ng tao ang lumitaw sa langit. Mapula ang kanyang mukha at maliwanag ang kanyang mga mata. Mukhang napakabait niya. Pagdating niya, maraming estudyante ang bumati sa kanya. Pagbati, Academy Master yon. Dahil dito, alam ni Alvin na ang matandang lalaki ay isa sa 4 na Vice Academy Masters ng Myriad Laws Academy. Ang Myriad Laws Academy ay mayroong 4 na Vice Academy Masters. Sa 4, 2 ang mula sa Legacy Faction. Para naman sa 2 pa, ang isa ay si Yu Chen, at ang isa naman ay ang matandang kara-rating lang. Ang matandang lalaki ay mula sa paksayon ng mga estudyante. Ang mga posisyon ng Vice Academy Master ay palaging nahahati ng ganito. 2 ang galing sa Legacy Faction habang ang 2 pa ay galing sa Inner Palace Faction at sa Student Faction. Kung ikukumpara sa payak na paksayon ng Inner Palace at sa istriktong paksayon ng Legacy, mas casual ang paksayon ng mga estudyante. Dahil dito, ang Vice Academy Master mula sa paksayon ng mga estudyante ang kadalasang pinakakilala ng mga estudyante. Siya rin ang kadalasang namumuno sa mga pangunahing kaganapan sa akademya. Dati, nang mamatay ang 3 guro na pinagbantaan ng Lone Primordial Spirit Congregation, siya ang humawak sa bagay na ito. Bukod dito, ang 3 guro na namatay ng walang kabuluhan ay mula rin sa paksayon ng mga estudyante. Narinig ni Alvin mula kay Yu Chen na kinailangang umalis ng matandang lalaki sa Myriad Laws Academy ng matagal para harapin ang bagay na ito. Nang panahong iyon, maraming base ng Lone Primordial Spirit Congregation ang nawasak, at ang kongregasyon ay dumanas ng matinding pagkalugi. Sinasabing nagpadala ang kongregasyon ng 2 kataas-taasang Diyos, sa huli, upang imbestigahan ang bagay na ito, ngunit hindi nila matunten ang salarin. Tiningnan ni Alvin ang mabait na matandang lalaki at naisip sa sarili, medyo walang awa rin siya sentimo, broken bar. Mahirap isipin na may ganitong katangian pala ang matandang lalaki base sa hitsura pa lang niya. Gaya nga ng kasabihan, ang tubig na payapa ay umaagos ng malalim. Matapos bilangin ang bilang ng mga tao, sinabi ng matandang lalaki na si Meng Shan, dahil nandito na ang lahat, ipapadala kita sa Trial of Gods. Kasunod nito, inihagis ni Meng Shan ang isang parisukat na formation compass, na naiiba sa mga karaniwang formation compass.
Kumislap ang compass na may makukulay na ilaw bago lumabas ang isang malaking sinag ng liwanag, na tumatakip sa 100 estudyanteng nakatayo sa gitna ng gitnang plaza. Kung tungkol naman sa mga nanunood na nakatayo sa malapit, lahat sila ay naitulak paatras ng mga alon ng radyo. Matapos lumitaw ang kawalan, pinanood ng lahat ang pagkawala ng 100 estudyante. Mula simula hanggang katapusan, napakahusay ni Mengshan. Hindi siya nagsalita ng anumang hindi kinakailangang salita at agad na ipinadala ang mga nangungunang prodigy sa Trial of Gods. 4,141. Matapos mawala ang 100 estudyante, patuloy na lumulutang sa ere ang formation compass, at hindi nawala ang makukulay na ilaw. Si Mengshan, isa sa mga Vice Academy Masters ng Myriad Laws Academy, ay nakaupo nang nakakross ang mga paa sa ere sa ibabaw ng formation compass. Pagkatapos, sumulyap siya sa paligid ng walang ekspresyon bago malamig na sinabi, walang sino man ang pinapayagang lumapit sa lugar na ito sa susunod na 3 taon. Ang mga lalapit, kahit sino pa sila, ay papatayin ng walang awa. Seryosong nagsalita si Mengshan kaya walang nagduda sa katotohanan ng kanyang mga salita. Agad na naging seryoso ang ekspresyon ng mga estudyante. Nabalitaan ko na ang pasukan at labasan ng Trial of Gods ay nasa formation compass, na ibinigay ng Supreme Powerhouse. Kailangang manatili rito ang formation compass hanggat naroon ang mga estudyante. Kung hindi, mawawala sila sa Trial of Gods, hindi makakaalis. Ang tanging paraan para makaalis sa oras na iyon ay kung may makikialam na Supreme Powerhouse. Gayunpaman, halos wala ng posibilidad na mangyari iyon. Sa kasaysayan ng Myriad Laws Academy, may isang taong nagtangkang sirain ang formation compass habang ginagamit ito at muntik na itong magtagumpay. Mabuti na lang at namagitan ang Academy Master ng Myriad Laws Academy at napigilan ang kabilang panig. Hindi na kailangang sabihin pa, napatay ang kabilang panig. Ang kabilang grupo ay isang guro mula sa pangkat ng mga estudyante ng Myriad Laws Academy. Malinaw na napilitan ang kabilang grupo na sirain ang formation compass, tulad ng kung paano napilitang tangkaing patayin ni Alvin ang 3 guro. Tutal, mahihirapan ang mga tagalabas na makapasok sa Myriad Laws Academy. Bago pa man sila makarating sa gitnang plaza, na matatagpuan sa gitna ng akademya gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, malamang ay naharap na ng mga miyembro ng akademya ang nanghihimasok. Dahil sa pangyayaring iyon, isang intermediate supreme god ang maaatasang magbantay sa formation compass kapag nagsimula na ang Trial of Gods. Simula noon, wala nang nanggugulo. Sino ako? Nasaan ako? Matapos mabalot ng makulay na sinag ng liwanag si Alvin, sentimo, endali siyang nawala ng malay. Bagamat sandali lang ang lumipas, parang isang siglo na ang lumipas. Siya ay nalilito at nalilito. Natulala at walang malay na pinagmasdan ni Alvin ang kanyang hindi pamilyar na kapaligiran. Sa oras na ito, hindi niya maalala kung sino siya. Mabuti na lang at sa paglipas ng panahon, sa wakas ay nalinawan na siya. Tama iyan. Ako si Alvin, sentimo, at nagmula ako sa Myriad Laws Academy. Dinala ako sa Trial of God sa pamamagitan ng formation compass. Nang sa wakas ay maalala ni Alvin kung sino siya, isang piraso ng alaala ang lumitaw sa kanyang isipan. Ito ay ang alaala ng isang gwapong binata. Ako. Sa kasalukuyan, ang aking pagkakakilanlan ay ang laruan ng gobernador ng lungsod ng Wildorf. Si Wildorf Lanten, ang gobernador ng lungsod ng Wildorf, ay isang malamig at mayabang na babae. Isa siya sa maraming Panginoon sa banal na kaharian, at siya ay nasasakupan ng pamamahala ng Mansion Master. Noong nakaraan, isang babero, na anak ng Mansion Master, ang pumunta sa Wildorf City at umibig kay Wildorf. Upang pigilan ang kanyang mga pag-akit at sumuko, nakahanap si Wildorf ng isang lalaki, na ang pagkakakilanlan at anyo ay taglay na ngayon ni Alvin. Hindi nagmahalan sina Wildorf at ang katawang kinaroroonan ngayon ni Alvin. Patuloy siyang nanatili sa ari-arian ng gobernador ng lungsod na may pagkakakilanlan bilang laruan ng lalaki nito. Gayunpaman, pagkatapos ng kanilang unang pagkikita, hindi na niya ito muling nakita. Tila tuluyan na siyang nakalimutan ng babae. Kaya pala ginagamit lang siya ni Gobernador Wildorf bilang panangga. Malamang na itinago niya ito sa kanyang mansyon bilang laruan niya dahil natatakot siyang malaman ng mga tao na nagsisinungaling siya.
Ayon sa kanyang alaala, nakatira ito sa isang liblib na patio sa kanyang mansyon. Isa rin siyang panimulang emperador ng mga Diyos. Maraming bagay ang natutunan ni Alvin mula sa alaala ng taong ngayon ay sinasapian niya. Ang Wildorf City ay isa sa maraming lungsod sa Divine Spirit Mansion ng Divine Kingdom. Kung tungkol sa kung sino na ngayon si Alvin, A Centimo, ang pinakamalayo niyang narating ay ang lungsod na katabi ng Wildorf City. Ang lahat ng kanyang kaalaman tungkol sa ibang mga lungsod ay batay lamang sa mga salita ng iba. Guwapo siya, ngunit ang kanyang talento sa paglilinang ay pangkaraniwan lamang. Dahil sa kanyang hitsura, si Wildorf, na nakakita sa kanya ng hindi sinasadya, ay nagpasya na ibalik siya sa ari-arian ng gobernador ng lungsod at ginamit siya bilang panangga upang galitin ang anak ng Mansion Master. Sa katunayan, ang anak ng Mansion Master ay interesado lamang kay Wildorf dahil nabalitaan niyang hindi pa ito nakakasama ng lalaki. Kaya naman, nang malaman niya ang tungkol sa laruan ng lalaki nito, hindi na niya ito ginulo. Ang taong ito na ako ngayon ay walang gaanong alam. Isang bagay ang sigurado, siya ay tubong Wildorf City. Hindi palaging ganoon ang pangalan ng lungsod. Nagbabago ang pangalan nito ayon sa gobernador ng lungsod. Karaniwan na ang mga alitan sa pagitan ng mga lungsod. Sa labas ng mga lungsod, ang mga tao mula sa iba't ibang lungsod at sa parehong mga lungsod ay nagpapatayan dahil sa mga patakaran sa Trial of Gods, na nagbibigay ng gantimpala sa pagpatay. Ang gantimpala ay makakatulong sa isang tao na mapabuti ang kanyang lakas. Bahagyang nadismaya si Alvin dahil ang alaalang natanggap niya ay hindi nagbigay sa kanya ng maraming impormasyon. Maya-maya, naramdaman ni Alvin ang kanyang banal na enerhiya at sinubukang gamitin ang kanyang batas. Pagkatapos, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Medyo malademonyo ang kanyang itsura nang ngumiti siya sa kanyang kasalukuyang anyo. Kasunod nito, naramdaman ni Alvin ang kanyang 7 butas na mahusay na espada bago siya sumigaw, "Hana!" "Guru," mabilis na tugon ni Hana. Natahimik si Alvin nang marinig niya ang boses ni Hana. Maya-maya, huminga siya ng malalim bago bumulong sa sarili na may komplikadong ekspresyon sa mukha. Ang mga superior powerhouse ay talagang kamangha-mangha. Nagawa nilang lumikha ng mga makatutuhanang ilusyon. Parang hindi talaga ako nasa isang ilusyonaryong mundo. Ginamit ni Alvin ang kanyang banal na enerhiya at hinubog ito na parang karayom A Centimo, bago tinusok ang sarili. Ang matinding sakit ay nagsasabi sa kanya na kahit na nasa mundo ng mga ilusyon, tunay siyang narito. Tunay na mahirap makilala ang pagkakaiba ng mga ilusyon at realidad, at naisip niya kung gaano kalawak ang kapangyarihan ng mga supreme powerhouse. Iilang super powerhouse lamang ang nakalikha ng isang parang totoong lugar. Bukod dito, ayon kay Yuchen, ang loob ng Trial of Gods ay magbabago sa bawat oras na ito ay bumubukas. Hindi masyadong nagpaliwanag si third senior brother tungkol sa panahon kung kailan siya pumasok sa Trial of Gods. Sinabi lang niya sa akin na noong pumasok siya sa Trial of Gods, walang mga lungsod, mansion, o kaharian. Ang mundong pinagdalhan sa kanya ay isang mundo ng mga sekta na naglalaban-laban. Sa kabaligtaran, nasa banal na kaharian na ako ngayon kasama ang mga mansion at lungsod. Dapat kong alamin ang higit pa tungkol sa lugar na ito. Ang alam ko lang ay si Wildorf, ang gobernador ng lungsod, ang pinakamalakas na tao sa lungsod ng Wildorf, at siya lang ang tanging simpleng emperador ng mga Diyos sa lungsod, naisip ni Alvin sa sarili. Kasalukuyan siyang nasa isang liblib na patio sa likod ng tirahan ng gobernador ng lungsod. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpasya siyang umalis at galugarin ang lugar. Gayunpaman, paglabas niya, hinarang siya ng isa pang tao. Ang kabilang panig ay isang matandang babae na may katamtamang anyo. Ang kanyang tingin ay nakamamatay habang sinasabi, "Wendell Yu, sa utos ng gobernador ng lungsod, ipinagbabawal kang umalis sa patio na ito nang may pahintulot niya. Sinusubukan mo bang suwiin ang mga utos ng gobernador ng lungsod?" Mahinahong tiningnan ni Alvin ang matandang babae. Batay sa alaala ni Wendell, alam niyang ang matandang babae, na isang simpleng Panginoon ng mga Diyos, ay ipinadala ni Wildorf upang bantayan siya. Tutal, gusto ni Wildorf na panatilihin siya rito upang matiyak na hindi mabubunyag ang mga kasinungalingan nito, na tiyak na makakaakit muli ng atensyon ng anak ng Mansion Master. "Umalis ka sa daanan ko.
Ang Wendell ngayon ay hindi ng Wendell ng nakaraan. Si Alvin ngayon ay Wendell, at hindi nawala kay Alvin ang kanyang cultivation, prominenting divine artifact, at spatial ring matapos maging Wendell. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit namangha si Alvin sa kakayahan ng mga Supreme Powerhouse. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ng matandang babae. Halos hindi siya makapaniwala na sinabihan siya ni Wendell na lumayo sa kanya. Sandali pa, naisip niya na mali ang narinig niya. Tutal, si Wendell, na may cultivation base lamang ng isang Diyos, ay yumuyuko ng may paggalang tuwing nakikita siya nito. Hindi niya maintindihan kung paano nang ahas ang isang taong tulad niya na magsalita sa kanya sa ganoong paraan. Naghahanap ba siya ng kamatayan? O iniisip ba niya na hindi siya papatayin ng gobernador ng lungsod? Maya-maya, madilim na sinabi ng matandang babae, Wendell, totoo na hindi kita kayang patayin ng walang pahintulot ng gobernador ng lungsod, pero, hindi problema para sa akin na saktan ka hanggang sa puntong maihiga ka sa kama ng ilang taon. Habang nagsasalita ang matandang babae, nagsimulang umalangaw-ngaw ang kanyang banal na enerhiya, na tila ba gagawa siya ng isang kilos. Swoosh! Hindi nag-aksaya ng salita si Alvin sa matandang babae. Kumislap siya, sumugod sa matandang babae. Kasabay nito, ang kanyang banal na enerhiya ay sumulong, na nagpasimula ng isang bagyo sa kalawakan. Bang! Bang! Isang malakas na dagandong ang umalangaw-ngaw sa hangin habang ang matandang babae ay lumipad at dumura ng dugo. Kitang-kita ang takot sa kanyang mga mata habang nakatingin sa binata sa kanyang harapan. Dati, ginamit niya ang kanyang banal na enerhiya, handang ilabas ito sa sandaling iyon. Gayunpaman, bago pa man siya magkaroon ng pagkakataong gawin ito, siya ay natamba. Kahit ang isang maunlad na hari ng mga Diyos ay hindi siya kayang paliparin, lalo na ang isang Diyos. Bukod dito, nang mangyari ang banggaan, parang nabangga siya ng isang nakakatakot na halimaw. Pakiramdam niya ay wala siyang kapangyarihan at walang magawa. Isa siyang emperador ng mga Diyos. Parang ang lakas niya ay gaya ng sa isang mas magaling na emperador ng mga Diyos. Hindi ba't isa lang siyang Diyos? Paano siya biglang naging emperador ng mga Diyos? Agad na nablangko ang isip ng matandang babae. 4,142. Si Alvin ngayon ay si Wendell, ang larwang lalaki ng gobernador ng lungsod ng Wildorf City. Hindi na kailangang sabihin pa, ang kilos ni Wendell ay lubos na nagbago ngayong siya na ang pumalit. Tiningnan niya ang matandang babae, na nakatitig sa kanya ng may gulat at hindi makapaniwala, habang malamig niyang sinabi, dalhin mo ako sa gobernador ng lungsod mo. Oo. Hindi na nangahas ang matandang babae na maliitin siya. Tutal, kahit isa na siyang mas mataas na Panginoon ng mga Diyos, mas nakakatakot pa rin siya kaysa sa mas mataas na Panginoon ng mga Diyos sa Wildorf City. Hindi lang iyon, pakiramdam niya ay mas nakakatakot pa ito kaysa sa gobernador ng lungsod, na isang simpleng emperador ng mga Diyos. Kasabay nito, hindi niya maiwasang mapaisip kung masyado ba siyang noontog dahil sa mga iniisip niyang hindi kapani-paniwala. Nang makita ang matalas at naiinip na titig ni Alvin, sentimo, mabilis na uminom ang matandang babae ng ilang banal na tableta upang pagalingin ang kanyang mga pinsala bago niya inakay si Alvin sa gobernador ng lungsod ng Wildorf City. Habang naglalakbay, unti-unti siyang kumalma at hamu pa rin ang kanyang takot. Naalala niya ang nangyari kanina at natuklasan na hindi lamang naging napakalakas si Wendell, para bang isa na itong ganap na kakaibang tao. Ang Wendell noon ay medyo pambabae. Gayunpaman, sa oras na ito, kahit na maislan pa rin ang mga katangian ni Wendell, ang kanyang pagkalalaki ay hindi maitago. Para bang sinapian siya. Talaga bang sinapian ka ni Wendell? Imposible. Kahit na sinapian siya, hindi dapat nagbago ng ganito kalaki ang kanyang lakas. Isa pa rin siyang mahina at maputlang batang lalaki 2 araw na ang nakalipas. Kalimutan mo na yan. Dapat ko nang iwan ang bagay na ito sa gobernador ng lungsod. Gayunpaman na sentimo, broken bar magagawa ba siyang harapin ng gobernador ng lungsod? Pinilit ng matandang babae na intindihin ang nangyari ngunit wala siyang maisip. Pagkatapos, muli, napaisip siya kung nababaliw na ba siya.
Paano niya makukwestiyon kung ang gobernador ng lungsod, na isang simpleng emperador ng mga Diyos, ay makakaharap ba ang isang mas mahusay na Panginoon ng mga Diyos? Si Alvin A. Sentimo, na walang kamalayan sa mga tumatakbong kaisipan sa isipan ng matandang babae, ay nakatuon lamang sa pakikipagkite kay Wildorf, ang gobernador ng lungsod ng Wildorf, upang malaman niya ang higit pang impormasyon tungkol sa mundong kanyang ginagalawan. Hindi siya lubos na pamilyar sa mundong ito, at si Wendell, na walang gaanong alam, ay hindi nagbigay sa kanya ng masyadong impormasyon. Iniisip ko kung ano ang magiging reaksyon ng gobernador ng lungsod kapag nalaman niyang ang laruan niyang lalaki, na itinuring niyang parang puppet, ay mas malakas na ngayon kaysa sa kanya. Naisip ni Alvin sa sarili habang ang mga sulok ng kanyang mga labi ay kumarba at lumilikha ng isang bahagyang ngiti. Hindi alam ni Wendell ang lawak ng lakas ni Wildorf, ngunit nakita na niya itong lumaban noon. Kaya naman, si Alvin A. Sentimo, na nagtataglay ng mga alaala ni Wendell, ay halos kayang sukatin ang lakas ni Wildorf. Hindi siya ang pinakamahina ngunit hindi rin siya ang pinakamalakas na simpleng Emperor of Gods. Sa pinakamaganda, siya ay pangkaraniwan lamang. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay inakay ng matandang babae si Alvin patungo sa pasukan ng panloob na mansyon ng ari-arian ng gobernador ng lungsod, kung saan nakatira si Wildorf. Ibang-iba ito sa liblib na patio na matatagpuan sa likuran ng ari-arian kung saan nakatira si Wendell. Huminto ang matandang babae at magalang na nagsalita, "Panginoong Gobernador ng lungsod, hinihiling po ni Wendell na makipagkita sa inyo." Si Sentimo, broken bar, tila taglay na niya ngayon ang lakas ng isang maunlad na Panginoon ng mga Diyos sa Sentimo, broken bar. Ang matandang babae, na walang kaalam-alam na si Alvin A. Sentimo, isang kababalaghan ng Myriad Laws Academy na nagmula sa ibang mundo, ay si Wendell na ngayon, ay isiniwalat ang lakas ni Alvin upang balaan si Wildorf. Umalangaw-ngaw ang malamig at bahagyang gulat na boses ng isang babae mula sa looban. "Mataas sa Panginoon ng mga Diyos." Kasunod nito, isang figure ang lumipad palabas na parang bugzo ng hangin, at nakarating sa pasukan sa isang kisap mata. Isang balingkinitang babae ang lumilipad sa ere. Nakasuot siya ng maluwag at mahabang damit ng isang lalaki. Maganda siya. Mahinhin ang kanyang mga anyo, at mapang-akit ang kanyang mga mata. Maging si Alvin ay hindi napigil ang mapabuntong hininga sa kanyang kagandahan. Hindi nakakapagtaka na ang anak ng mansion master ay umibig sa kanya. Bagamat hindi maituturing na walang kapantay na kagandahan si Wildorf, isa pa rin siyang natatanging kagandahan. Muling bumantong hininga si Alvin habang inaalala ang mga alaala ni Wendell. Napakamahiyain talaga nitong si Wendell. Hindi man lang siya nang ahas na salubungin ang tingin ni Wildorf noon. Para bang isa siyang Diyosa na hindi maaaring lapastanganan. Gayunpaman, matapos itong pag-isipan ng kaunti pa, naunawaan ni Alvin si Wendell. Tutal, si Wendell ay isa lamang Diyos. Siya ay nasa pinakailalim ng food chain sa Wildorf City habang si Wildorf, ang gobernador ng Wildorf City, ay nasa tuktok sa Wildorf City. Natural na napansin ni Wildorf ang pagbabago sa laruan niyang panglalaki. Dati, hindi man lang siya nito tinangkang tingnan, pero ngayon, matapang na siyang nakatitig sa kanya. Gayunpaman, hindi tulad ng karamihan sa mga lalaki, hindi malaswa ang titig nito kaya hindi siya nandidiri sa titig nito. Gayunpaman, kumunat pa rin ang noo niya sa pagbabago ng ugali nito. Hindi sumasang-ayon ang kanyang sinabi, "Wendell, mas naging matapang ka. Naglakas loob ka pang tumingin sa akin ngayon." Medyo nagduda si Wildorf sa naunang babala ng matandang babae. Tutal, pamilyar naman siya sa larwang lalaki na natagpuan niya. Paano niya nataglay ang lakas ng isang mahusay na Panginoon ng mga Diyos? Hindi pinansin ni Alvin si Wildorf at walang pakialam na sinabi sa matandang babae, "Maaari ka nang umalis." Hindi sumagot ang matandang babae at tahimik na umalis. Nakita niya ang pagbabante sa mga mata ni Alvin. Dahil dito, tanging sina Alvin at Wildorf na lamang ang natira sa pasukan ng panloob na patio. Ibinalik ni Alvin ang tingin kay Wildorf at walang tonong sinabi, "Wildorf, bakit hindi mo sabihin sa akin ang tungkol sa sitwasyon sa labas ng Wildorf City?" Kumunat ang noo ni Wildorf, nalilito sa biglaang tanong ni Alvin.
Gayunpaman, ang galit sa kanyang mayabang at mapang-utos na paraan ng pagsasalita ay mabilis na napalitan ng kanyang pagkalito. Malamig niyang tinanong, Wendell, mayroon ka bang hiling na mamatay? Si Wendell ay isa lamang magandang kasangkapan para kay Wildorf. Kadalasan ay wala itong pakialam sa kanya, ngunit ang kawalang galang nito ngayon ay lumampas na sa hangganan, na pumukaw sa kanyang galit. Mukhang hindi makikipagtulungan si Gobernador Wildorf ng lungsod hanggat hindi ako kikilos, sabi ni Alvin bago niya pinakawalan ang kanyang divine energy. Nabigla si Wildorf nang maramdaman niya ang aura ng isang maunlad na Panginoon ng mga Diyos. Itinago ba ni Wendell ang lakas niya dati? Imposible. Inimbestigahan ko siya ng mabuti. Imposible para sa kanya na itago ang lakas niya. Pero, paano ko ito ipapaliwanag? Naguluhan si Wildorf, ngunit mabilis siyang nakabawi nang makita ang bagyong nagngangalit sa paligid ni Wendell, na ngayon ay lumilipad patungo sa kanya. Sa loob lamang ng isang iglap, sumabog ang kanyang banal na enerhiya at isang kitang-kitang banal na espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Si Wildorf ay handang-handa at hindi nagpigil nang umatake siya, ngunit hindi nagtagal ay natuklasan niya na ang kanyang pag-atake ay madaling nawasak. Ang bagyong pangkalawakan ay humampas at pumihil sa kanya, dahilan upang hindi niya magamit ang kanyang banal na enerhiya. Kung hindi niya ito naranasan mismo, hindi siya maniniwala na ang isang maunlad na Panginoon ng mga Diyos ay may kakayahang pigilan siya, isang simpleng emperador ng mga Diyos. Paano ito nangyari? Ang lakas ni Yosentimo, Broken Bar, kahit ang isang ordinaryong intermediate Emperor of Gods ay maaaring hindi magtaglay ng ganoong lakas sa Sentimo, Broken Bar. Nagsimulang mataranta. Pinilit ni Wildorf na panatilihin ang kanyang kahinahunan at dignidad habang tinatitigan niya si Alvin at malamig na nagtanong, sino ka? Hindi ikaw si Wendell. Lumilipad si Alvin sa ere habang ang kanyang banal na enerhiya ay idinidiin si Wildorf hanggang sa umabot ito sa lupa hanggang bukong-bukong. Nagbabantang sinabi niya, hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Ang kailangan mo lang gawin ay sagutin ang tanong ko. Kakaunti lang ang gantimpala kung papatayin ko ang matandang babaeng iyon, pero iba ka dahil mas mataas ang cultivation base mo kaysa sa akin. Seryoso ang tingin ni Alvin habang nagsasalita. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Wildorf nang marinig ang mga salita ni Alvin. Hindi niya maiwasang mawalan ng pag-asa. Wala siyang kapangyarihan laban dito. Kung tutuusin, masyadong malakas ito. Hindi niya maiwasang magtaka kung paano nabubuhay ang isang taong tulad niya na sumusuway sa langit. Kahit ang mga nangungunang mahiwagang nilalang sa banal na kaharian ay walang kapantay para sa kanya. Huminga ng malalim si Wildorf. Hindi na siya nang ahas na maliitin ang lalaking nasa harap niya. Gamit ang lakas nito, kailangan niya itong tretuhin na parang isang napakahalagang panauhin. Bukod pa rito, kung ang isang tulad niya ay magdesisyong kumampi sa Wildorf City, magkakaroon ng malaking kalamangan ang Wildorf City kumpara sa ibang mga lungsod. Para mailigtas ang kanyang buhay, si Wildorf, na nasa awa ng lalaking nasa harap niya, ay hindi nag-atubiling magpakumbaba habang sinasabing, Panginoon ko, pakiusap, hingin mo sa akin ang anumang nais mo. Tumango si Alvin sa kasiyahan. Pagkatapos, casual niyang sinabi, parang ganoon na nga. Ikwento mo sa akin ang tungkol sa Wildorf City, sa Divine Spirit Mansion, at sa Divine Kingdom. Ipaliwanag mo sa akin na parang isang dayuhan ako. Hindi makapaniwalang tumingin si Wildorf kay Alvin nang marinig ang mga sinabi niya. 4,143. Hindi maintindihan ni Wildorf ang ibig sabihin ni Alvin sa salitang dayuhan, ngunit masigurado na siya ngayon na ang taong nasa harap niya ay hindi ang Wendell na kilala niya. Kumbinsido siya na si Wendell ay sinapian ng isang taong may lakas ng isang maunlad na Panginoon ng mga Diyos. Ilang araw pa lang nakalipas, pero lumakas na ng husto si Wendell. Iniisip ko kung gaano nakalakas ang lakas niya. Tanong ni Wildorf sa loob-loob niya, gulat na gulat sa lakas ni Wendell. Hindi rin niya maiwasang mapaisip kung si Wendell ba ay isang kataas-taasang Diyos. Sa anumang kaso, hindi na nang-ahas si Wildorf na tretuhin ng walang pakialam si Alvin. Sinikap niya ang kanyang makakaya upang sagutin ang tanong ni Alvin. Dahil dito, hindi nagtagal bago nagkaroon ng tiyak na pag-unawa si Alvin sa mundong ito. Ang mundong ito ay maraming banal na kaharian.
Sa kasalukuyan, si Alvin ay nasa kontinente ng Timog Langit. Ang kontinente ng Timog Langit ay may 9 na banal na kaharian, at ang Wildorf City ay matatagpuan sa isa sa mga banal na kaharian. Ang Wildorf City ay isa sa 28 lungsod sa ilalim ng pamamahala ng Divine Spirit Mansion. Ang mga lungsod ay kadalasang pinamumunuan ng mga payak na emperador ng mga Diyos, maliban sa ilang mga intermediate na emperador ng mga Diyos. Mula pa noong unang panahon, alam na ng mga katutubo sa mundong ito na ang pagpatay ay may gantimpala. Gayunpaman, ang malakas na pumapatay sa mahihina ay makakatanggap ng kaunti o walang gantimpala. Dahil dito, ang mga mahihina ay may mas mataas na pagkakataong mabuhay. Bukod dito, kailangan ng malakas ang mahihina upang maisagawa ang mga gawaing bahay. Dahil dito, ang mahihina ay kadalasang mga katulong, at manggagawa sa mundong ito. Pinananatili ng banal na kaharian ang kaayusan sa kaharian sa pamamagitan ng mga mansyon na namamahala sa mga lungsod. Hindi tulad ng mga gobernador ng lungsod na karamihan ay mga panimulang emperador ng mga Diyos, maliban sa ilang mga intermediate na emperador ng mga Diyos, ang mga mansyon master ay pawang mga pambihirang advanced na emperador ng mga Diyos. Kung tungkol naman sa mga Panginoon ng mga banal na kaharian, lahat sila ay mga kataas-taasang Diyos, ngunit hindi alam ni Wildorf ang lawak ng kanilang lakas. Sa kanyang isipan, ang mga kataas-taasang Diyos ay pawang malalakas at malayo sa kanyang maabot. Dahil sa sistema ng gantimpala, medyo ligtas ito sa mga lungsod, ngunit lubhang mapanganib sa mundo. Maaaring ayaw ng malalakas na patayin ang mahihina, ngunit hindi sila nakatiis na hulihin at ibenta ang mahihina. Halimbawa, bilang isang simpleng emperador ng mga Diyos, hindi ako gagantimpalaan sa pagpatay sa isang advanced na Panginoon ng mga Diyos sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Gayunpaman, maaari ko siyang ibenta sa isa pang simpleng, intermediate, o advanced na Panginoon ng mga Diyos. Sa katunayan, maaari ko pa siyang ibenta sa isang taong mas mahina pa. Sa tulong ko, makakapatay ang mamimili ng isang mas malakas na tao at makakakuha ng mga gantimpala kahit na ang mga gantimpala ay hindi kasing laki kumpara sa kung pinatay nila ang kabilang partido ng mag-isa. Matapos makinig kay Wildorf, nadama ni Alvin na ang mundong ito ay ang perpektong sagisag ng malakas na nananakit sa mahihina. Dahil sa sistema ng gantimpala, ang mga katutubo ng mundong ito ay patuloy na magsisikap na patayin ang mga kapantay nila o mas malakas kaysa sa kanila. Hindi nagtanong si Alvin tungkol sa mga gantimpala. Alam niyang ito ay alinman sa pagpunta sa kaliwanagan at mga pananaw sa ilang mga batas, enerhiya na maaaring magpalakas ng cultivation ng isang tao, o isang patak ng banal na enerhiya mula sa isang kataas-taasang powerhouse. Ang isa patak ng banal na enerhiya mula sa isang supreme powerhouse ay maaaring pansamantalang mapalakas ang banal na enerhiya ng isang tao sa ibang antas. Hindi nito maaapektuhan ang pag-unawa sa batas o sa apat na daos ng langit at lupa. Bagamat pansamantala lamang ang epekto, ito ay lubos na kapakipakinabang sa panahon ng labanan. Sa pamamagitan ng isang patak ng banal na enerhiya mula sa isang supreme powerhouse, maaaring mapatay ng isang mas mahinang kalaban ang mas malakas na kalaban. Ang patak ng banal na enerhiya ay maaari ring mapalakas ang banal na enerhiya ng isang advanced na Supreme God, ngunit hindi ito mapapabuti sa antas ng isang Supreme Powerhouse. Kahit na noon, sapat na ito upang gawing mas mataas ang advanced na Supreme God kaysa sa karamihan ng mga advanced na Supreme God. Ang mundong ito kung saan ang malakas na biktima sa mahihina ay talagang mabangis. Bagamat ang mundo sa labas ng Trial of Gods ay isa ring mundo kung saan ang malalakas ay nananakit sa mahihina, ibang-iba ito sa mundong ito. Tutal, ang mga katutubo sa mundong ito ay patuloy na nahihimok na pumatay dahil sa sistema ng gantimpala. Dahil sa mga gantimpala, hindi na kailangang maghanap ng mga hindi inaasahang engkwentro. Ang mga gantimpala ay isang paraan upang lumakas, na nangangahulugang kinakailangang pumatay. Ibang-iba ang mundo sa labas ng Trial of Gods. Tutal, walang sistema ng gantimpala. Bukod pa rito, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kahit na pumatay ang isang tao ng ibang tao, hindi niya makukuha ang pag-aari ng kabilang panig dahil karamihan sa mga tao ay nagtatago ng kanilang mga ari-arian sa mga self-destructive spatial ring.
Naisip ni Alvin sa sarili, ang sistema ng gantimpala rito ay dapat nakatulad ng sa Supreme Powerhouse Relic ng pangkat ng Inner Palacia Centimo, Broken Bar. Panginoon ko, mayroon pa po ba kayong ibang mga katanungan? Tanong ni Wildorf habang nakatingin kay Alvin ng may takot. Makikita ang bakas ng pagiging komplikado sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay nasumpungan na siya ng karma. Hindi siya natatakot na salubungin ang tingin ng lalaking dating takot na salubungin ang kanyang mga titig. Muling nagtanong si Alvin, Centimo, paano naman ang Uncharted Treasure Land? Marami bang lugar na may Uncharted Treasure Land sa Southern Heaven Continent? Umiling si Wildorf. Hindi ako sigurado tungkol dito. Karaniwan, ang mga nakatuklas nito ay tiyak na mananatiling lihim. Nabalitaan ko lang na kahit ang pinakamalakas at abanteng kataas-taasang Diyos sa mga banal na kaharian ay hindi kayang lumikha ng isang Uncharted Treasure Land. Sinasabing ang mga lupain ay likas na nilikha ng langit at lupa. Nang marinig ang mga salitang ito, nawala ng malay si Alvin dahil sa kamangmangan ni Wildorf. Tila totoo nga na hindi alam ng mga tao rito na ang mga Supreme Powerhouse ang lumikha ng lugar na ito at hindi rin nila alam ang pagkakaroon nito. Napakamakatotohanan talaga. Ang mga ilusyon dito ay talagang may kanya-kanyang kaisipan at autonomiya. Ang mga Supreme Powerhouse ay tunay na malalakas. Hindi nakakapagtaka na sinabi ng third senior brother na kahit ang pinakamahinang Supreme Powerhouse ay kayang patayin ang pinakamalakas at advanced na Supreme God sa isang pitik lang ng daliri. Ang mga Supreme Powerhouse ay tunay na nasa isang liga ng kanilang sarili, pagtataka ni Alvin sa loob-loob. Para mapatunayan ang kanyang haka-haka, nagtanong si Alvin, Centimo, alam mo ba ang tungkol sa mga Supreme Powerhouse? Napailing si Wildorf sa pagkalito. Mga makapangyarihang nilalang. Ano iyon? Ngayon ko lang narinig yan. Kung gayon, alam mo ba kung ano ang higit na umiiral kaysa sa mga kataas-taasang Diyos? Tanong muli ni Alvin. Ang pag-iral na nasa itaas ng mga kataas-taasang Diyos. Natigilan si Wildorf. Pagkatapos, nagliwanag ang kanyang mga mata habang sinasabi niya, ayon sa alamat, ang Diyos ng paglikha ay nasa itaas ng mga kataas-taasang Diyos. Ang Uncharted Treasure Land ay sinasabing iniwan ng Diyos ng paglikha. Ang Diyos ng paglikha ay ang sukdulang pag-iral sa pagitan ng langit at lupa. Ang Diyos ng paglikha ay maaaring hindi isang buhay na nilalang, kundi isang uri ng batas na umiiral sa mundong ito. Kahit ang sistema ng gantimpala ay nilikha ng Diyos ng paglikha. Hindi ko alam ang iba, pero naniniwala ako sa alamat. Natigilan si Alvin sa mga sinabi ni Wildorf. Gayunpaman, sa asensya, tama siya. Ang mundo ay nilikha hindi lamang ng isa kundi ng ilang pinakadakilang makapangyarihang nilalang. Sa kanyang mga salita, ang mundong ito ay nilikha ng ilang Diyos ng paglikha. Totoo rin na ang Uncharted Treasure Lands at ang sistema ng gantimpala ay nilikha ng mga Diyos ng paglikha. Pinakamakapangyarihang nilalang. Diyos ng paglikha. Pareho lang din sa iba't ibang pangalana Centimo, Broken Bar. Matapos makinig kay Wildorf, natuklasan din ni Alvin na ang mga nabubuhay na nilalang dito ay walang kumpirmasyon kung umiiral ang Diyos ng paglikha o wala, hindi tulad ng mga tao sa labas ng Trial of Gods na nakakaalam tungkol sa pagkaroon ng mga kataas-taasang kapangyarihan. Ang Diyos ng paglikha ay isa lamang alamat dito, at walang sino man ang nakakita sa Diyos ng paglikha noon. Matapos makuha ang impormasyong kailangan niya, hindi na balak ni Alvin na magtagal pa. Bagamat natutokso siyang alamin kung anong uri ng gantimpala ang matatanggap niya sa pagpatay kay Wildorf at kung ang mga gantimpala ay katulad ng sa Supreme Powerhouse Relic ng pangkat ng Inner Palace, naramdaman niyang hindi nararapat na patayin ito. Bagamat ang mundong ito at ang mga nilalang dito ay mga ilusyon lamang na nilikha ng mga Supreme Powerhouse, naramdaman niyang hindi etikal ang pagpatay kung walang alitan sa pagitan nila. Mayroon din naman siyang sariling mga prinsipyo, kung tutuusin. Sa wakas, tumango si Alvin kay Wildorf at sinabing, Palm, gobernador ng lungsod Wildorf. Pagkatapos, nawala si Alvin sa paningin, madaling nalagpasan ang formation na nagpoprotekta sa panloob na patio. Ang formation ay inilatag ng isang eksperto mula sa Spiritual Heaven Continent at madaling mapipigilan ang isang simpleng Emperor of Gods na umalis.
Kapag ito ay na-trigger, madali nitong mapipigilan ang mga intermediate emperors of gods na umalis. Dahil dito, lalong nagulat si Wildorf. Ang lakas niya ay maihahambing sa isang intermediate emperor of gods. Naisip ni Wildorf sa sarili. Nagbago ang ekspresyon ng mukha niya habang nanginginig sa loob. Kasabay nito, nakahinga siya ng maluwag dahil hindi siya lumaban at nakipagtulungan kay Alvin. Kung siya ang nag-udyok sa kanya, walang duda na mamamatay na sana siya. Isang dayuhan. Hindi rin siya pamilyar sa ating mga banal na kaharian. Hindi ba't taga-kontinente ng Timog Langit siya? Tutal, hindi lang naman ang Timog Langit ang kontinente. Likas na walang alam at walang interes si Alvin sa iniisip ni Wildorf. Bukod dito, wala siyang pakialam kung mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Tutal, ang pinakamalaking banta sa kanya ay hindi ang mga katutubo ng mundo, kundi ang iba pang mga nangungunang batang prodigy mula sa iba't ibang mabibigat na puwersang may pinakamataas na ranggo na sumama sa kanya sa pagsubok ng mga Diyos. Limitado ang mga hindi inaasahang engkwentro sa mundong ito, at tanging ang mga mapalad at malalakas lamang ang makakamit ang mga ito. Lungsod ng Wildorf Centimo, Broken Bar. Nang nasa labas na si Alvin ng Wildorf City, lumingon siya upang tingnan ang lungsod sa huling pagkakataon. Karaniwan lang ang laki ng lungsod, at ang pinakamalakas nitong kapangyarihan ay isa lamang simpleng Emperor of Gods. Wala talagang saysay na manatili siya sa ganoong lugar. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.